Puwersahan kong kinuha ang isang babaeng ahas mula sa tabi ng daan at naranasan ang kaligayahan ng pagpaparami ng aming lahi. Pero pagkatapos ng 3 segundo, bigla akong nataranta, dahil nalaman kong ang babaeng ahas na ito na mukhang ordinaryo ay ang reinkarnasyon pala ng Imperatrice na namumuno sa 100,000 hukbong tubig ng lahi ng dragon. At sa sandaling iyon, ang babaeng ahas na ito ay nakabaluktot sa isang sulok. Dinidilaan ang mga sugat sa kanyang katawan na dulot ng marahas kong mga kilos. Ang kanyang malamig na mga mata ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Ako ang dakilang Imperatrice ng lahi ng dragon. Hindi ko akalain na darating ang araw na aalipustahin ako ng isang hamak na nilalang. Nilapastangan ako ng walang modong hayop na ito. Hintayin mong manumbalik ang aking kapangyarihan. Tiyak na babalatan kita ng buhay at dudurugin. Kahit hindi ba mukha ang bibig ng babaeng ahas. Malinaw na malinaw kong naririnig ang sigaw sa kanyang puso. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inasahan na isa rin palang reincarnator ang babaeng ahas na ito, at isa pa siyang napakalakas na nilalang tulad ng Imperatrice ng lahi ng dragon. Nang maalala ko ang hindi magandang nangyari kanina sa pagitan namin, hindi ko maiwasang kilabutan. Siguradong gusto akong lamunin ng buhay ng Imperatrice na ito. Kung hahayaan ko siyang maibalik ang kanyang kapangyarihan, baka anumang oras ay maging isang tuyong bangkay na lang ako. Habang iniisip ko kung dapat ko na ba siyang patayin habang mahina pa siya. Isang malamig at mekanikal na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa isip ko. Ting, matagumpay na ang pagbind ng Good Snake has good rewards system. Na-unlock ang core ability, 100-fold return. Ang patakaran ay kailangang magbigay ng pabor sa nakabind na target, at makakatanggap ka ng hanggang 100 beses na gantimpala. Nakabind na target, si Bai Yuguang, ang dating Imperatrice ng lahi ng dragon. Kasalukuyang estado, malubhang sugatan, nag-aagaw buhay. Nang marinig ko yun, napuno ng saya ang puso ko. Sabi na nga ba, darating din ang cheat na kailangan ng bawat transmigrator, kahit na medyo huli. Kasunod nyun, mabilis akong lumingon at tiningnan si Bai Yuguang na nakabaluktot sa bungad ng kuweba. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang tingin ko sa kanya. Baliwala na ang pagiging banta niya sa buhay ko. Isa siyang pambihirang kayamanan. Nagtama ang mga mata namin ni Bai Yuguang. Biglang nanginig ng malakas ang kanyang katawan. At ako naman, gamit ang malaki kong katawan, ay gumapang diretso sa bungad ng kuweba. Nang makita ito ni Bai Yuguang, bigla siyang kinabahan. Anong binabalak na naman ng isang to? Hindi pa ba siya tapos sa pagpapahirap sa akin? Sa dati niyang buhay bilang Imperatrice ng lahi ng dragon. Alam niya ang likas na ugali ng mga ahas. Kung hahayaan niya akong ulitin iyon sa pangalawang pagkakataon, mas gugustuhin pa niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat sa sarili niyang dila. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Halatang handa na siyang makipagpatayan sa akin. Pero hindi niya inasahan na hindi ko man lang siya tiningnan. Dumiretso ako sa kanya at nagpatuloy sa kalaliman ng gubat. Malinaw kong naririnig ang mga iniisip niya. Totoo naman ang kasabihang malabag ang mga ahas. Pero sa dati kong buhay, isa akong inosenteng lalaki na single sa loob ng 30 taon. Ang una kong beses ay sa kanya pa nangyari. At kung tutuusin, ang nangyari kanina ay hindi ko naman talaga kagustuhan, dahil hindi pa ako lubusang gising noong mga oras na iyon. Habang mabilis akong gumagalaw sa kagubatan, pilit kong pinagsasama-sama ang mga alaala sa isip ko. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang mabilis na pagpapalakas ng aking kapangyarihan, para makapagbago ako ng anyo bilang tao at maiwanan ang katawang ito. Nang muli akong lumitaw sa bungad ng kuweba, puno na ng huling hayop ang bibig ko. Nang makita akong bumalik ni Bai Yuguang, bigla siyang bumaluktot. Sinubukan din niyang tumakas kanina. Pero masyadong malala ang mga sugat sa katawan niya, kahit paggalaw lang ay nahihirapan na siya. Nang makita ang tumpok ng duguan na pagkain, napalunok ng laway si Bai Yuguang. Pero dahil sa kanyang pride bilang isang Imperatrice, nanatili siyang taas noo at tumangging kainin ng pagkaing inaabot lang sa kanya. Gusto ko pa sanang asarin siya, pero nagbago ang isip ko. Kung mamamatay sa gutom ang punong ito na pinagkukunan ko ng yaman, malaki ang mawawala sa akin. Kaya kinagat ko ang isang brown bear at inihagis sa harap niya, pero hindi sinasadyang sumayad ang buntot ko sa kanyang katawan. Nang inag ang buo niyang katawan at nagsitayuan ang kanyang mga kaliskis, pero pilit pa rin siyang suminghal ng malamig. Napangiti ako sa isip ko. Minumura ako ng bibig ng babaeng ito. Pero tapat naman ang katawan niya. Sa mga oras na ito, gutom na talaga siya. Kahit pa siya ang walang kapantay na Imperatrice ng lahi ng dragon, hindi pa rin niya kayang labanan ang likas na ugali para mabuhay. Sige na nga,
Pipilitin kong tikman ito. Kapag nanambalik ang lakas ko, saka ko haharapin ang pesteng to. Pagkatapos, hindi na nagatubili si Bai Yuguang at ibinuka ang kanyang malapalangan ng bibig. Sa isang kagat lang, pinunit niya ang makapal na balat ng brown bear. Nang marinig ko ang mga iniisip niya, agad na nandilim ang mukha ko. Kinakain ang dala ko, iniinom ang dala ko, pero iniisip pa rin kung paano ako babalatan. Kung hindi lang ako itinali ng system sa makapangyarihang to, matagal na akong tumakas. At hinayaan ka ng mag-isang maghintay ng kamatayan dito. Hindi nagtagal, naging parang may nagpapaputok ng paputok sa isip ko, sunod-sunod na tunog ng notification ang narinig ko. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng 100 beses na return reward, thermal perception. Ding, binabati kita, host, sa pagtanggap ng 100 beses na return reward, super olfaction. Ding, binabati kita, host, sa pagtanggap ng 100 beses na return reward, power of strangulation. Agad kong binuksan ang system panel para tingnan. Grabe, mayroon ng mahigit 10 praktikal na abilidad. Hindi ko maiwasang mapahanga sa isip ko. Talagang isang cultivation master, sa pagkain lang ng isang brown bear. Ganito nakalaki ang benepisyong naidulot sa akin. Walang sabi-sabi, agad akong kumagat at nag-uwi ng isang elk. Muli ko itong inihagis sa harap ni Bai Yuguang. Sa sandaling iyon, abala siya sa pagtunaw ng pagkain sa kanyang tiyan. Kitang-kita ng mga mata ang paggaling ng kanyang katawan. Nang makita niyang naghagis na naman ako ng isa pang huli, hindi rin siya tumanggi at ibinuka ang bibig para lapain ito. Ang magagandang tunog ng system notification ay patuloy na sumasabog sa isipan ko. Sa sobrang tuwa ko ay hindi ko na maisara ang aking bibig. Ito ba ang tinatawag na panalo kahit nakahiga? Sa sumunod na 3 araw, araw-araw akong lumalabas na para bang sobrang taas ng enerhiya ko. Ang mga hayop sa loob ng 100 milya ay sinumpa na yata ng 8 henerasyon ng kamalasan. Walang sino man ang nakatakas sa aking mga kamay. Karamihan sa mga nahuli kong hayop ay napunta sa tiyan ni Bai Yuguang. Ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay lalong kumikinang. Unti-unti ring lumalaki ang kanyang katawan. Ilang araw lang, halos kasing laki ko na siya. Ramdam ko pa nga ang unti-unting paglabas ng isang malakas na aura mula sa kanya. Ngunit habang bumibilis ang paggaling ni Bai Yuguang, lalo naman akong nasa sabik. Dahil ako ang totoong nakikinabang ng malaki. Ngayon ay mayroon na akong halos 100 abilidad. Hindi hamak na mas malakas na ako kumpara sa 3 araw na nakalipas. Humalakhak ako ng malakas. Muli kong inihagis ang bagong huli sa harap ni Bai Yuguang. At nasa sabik na akong makita kung ano ngayon ang makukuha kong benepisyo. Ding, natukoy ang pagbabago sa emosyon ng iyong kaugnay na si Bai Yuguang. Intimacy +1. Bubuksan na ang abilidad na synthesis function. Paalala, habang mas mataas ang intimacy, mas malaki ang matatanggap na gantimpala. Kung ang intimacy ay bumalik sa 0, agad na mawawala ang inyong ugnayan. Pagkarinig nito, natigilan ako. Pagtingin ko ulit sa system panel, hindi lang nadagdagan ng column para sa intimacy. Mayroon ding napakalakas na abilidad na synthesis function. Hindi na ako nag-isip pa. Agad kong pinagsama-sama ang lahat ng mga karaniwang abilidad na naipon ko nitong mga nakaraang araw. Ding, matagumpay ang synthesis. Binabati kita sa pagkuha ng isang spirit grade na abilidad. Dragon Smite, First Manifestation. Sa sumunod na segundo, ang aking higanteng katawan ng ahas ay nagsimulang mabilis na lumaki. Ang pagbukas at pagsara ng aking mga kaliskis ay lumilikha ng tunog ng nag-uumpugang metal. Ang katawan ko ay mas kumapal ng husto kumpara dati. Matapos maramdaman ang tila sumasabog na pagbabago ng lakas sa loob ng aking katawan, lihim akong natuwa. Agad akong naging isang sinag ng liwanag at sumugod sa isang maliit na bundok sa di kalayuan. Matapos ang isang malakas na pagtama na umalingaw-ngaw sa kalangitan, ang matigas na maliit na bundok na iyon ay nabutasan ko ng malaki. Samantala, sa loob ng kuweba, sa wakas ay nakabawi na ng kaunting lakas si Bai Yuguang. Mapang-ipang kalangitan, kahit na planuhin mo pa ang lahat, at nais na ubusin ang aking lahi ng dragon, pero ano ngayon? Ako, si Bai Yuguang, ay nabuhay pa rin. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Napahintos sa paghinga si Bai Yuguang. Akala niya'y dumating na ang mga humahabol sa kanya. Kaya agad na nanigas ang kanyang mga kalamnan, handa na para sa isang laban hanggang kamatayan. Pero pag-angat ko ng ulo, nakakita ako ng isang higanteng silver na sawa na nakapulupot sa mga durog na bato. Naglalabas ito ng nakakatakot na aura sa buong katawan.
Sobrang imposible naman ito. Yung nakakayanig na ingay kanina, gawa pala nitong silver na ahas. Ang lakas ng pinsala nito, halos kapantay na ng isang spirit species. Tandang-tanda ko pa na isa lang siyang common species. Paanong nagbago siya ng ganito sa loob lang ng 3 araw? Tinitigan itong mabuti ni Bai Yuguang. Napadako ang tingin niya sa kakasibol pa lang na sungay sa noo ko. Kaya pala, mayroon pala siyang bahid ng dugo ng Dragon Clan. Hindi nakapagtataka kung bakit ang bilis niyang mag-evolve. Pero wala itong ibig sabihin. Hahayaan muna kitang maging kampante sa loob ng ilang araw. Kapag naibalik ko na ang lakas ko, iiwan kitang milya-milya ang layo sa akin. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng pag-aalala si Bai Yuguang. Dahil hindi naman ganoon kadaling ibalik ang dati niyang lakas. Kailangan pa niyang makakuha ng Demon Core. Sa kasalukuyan niyang lakas, medyo mahirap itong gawin. Pero ang hindi niya alam, malinaw na malinaw kong narinig ang lahat ng nasa isip niya. Tinitigan ko si Bai Yuguang at nag-isip, kung gusto kong patuloy na lumakas at ma-farm ang system, kailangan kong humanap ng paraan para makakuha siya ng mga Demon Core. HMPH. Buwisit na uod na pilak, anong tinitingin-tingin mo? Hindi ba't sinwerte ka lang kaya ka naging spirit species? Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Kung hindi lang dahil hindi pa bumabalik ang lakas ko. Madali lang kitang tuturuan ng leksyon. Hahayaan muna kitang magyabang sa loob ng 2 araw. Pag naperpekto ko na ang sikretong pamamaraan ng Dragon Clan, tingnan natin kung paano kita aapak-apakan. Nag-transmigrate na nga ako, kailangan ko pa ring maging alila para sa isang Sunere. Suko na talaga ako, umiling ako at mapait na napangiti. Pero kahit na nagrereklamo ako, tumalikod pa rin ako at gumapang papasok sa kagubatan. Hindi nagtagal, nakarating ako sa kaloob-looban nito. Sobrang siksik ng spiritual energy dito. Pakiramdam ko, bawat hininga ko ay nakakapagpataas ng aking lakas. Mabilis ko itong sinipsip na parang nababaliw. Habang masaya akong sumisipsip, biglang may narinig akong matinis na huni ng ibon sa itaas. Agad akong tumingala, laking gulat ko, isang agila na ilang metro ang laki ang nagtiklop ng pakpak at sumugod sa akin na parang isang matulis na espada. Agad na nanigas ang aking katawan at nagpagulong-gulong ako para makaiwas, muntik na akong tamaan. Ang mga kuko ng malaking ibon na iyon ay parang bakal, bumagsak ng malakas sa malaking bato kung saan ako nakapwesto kanina. Agad na nabasag ang buong bato at tumalsik ang mga piraso kahit saan. Kinilabutan ako sa nakita ko. Buti na lang mabilis akong nakaalis. Kung hindi, ako na sana ang nadurog ngayon. Nang makita ng malaking ibon na hindi ako nahuli, ipinagaspas nito ang kanyang mga pakpak at lumipad pa itaas. Umikot ito sa himpapawid at muling sumugod ng buong bagsik. Walang sabi-sabi, tumalikod ako at tumakas. Anong klaseng nilalang to? Makatingin akala mo may utang akong 1,000,000 sa kanya. Ding. Host, nakatagpo ka ng second tier Demon Beast, ang Golden Wing Great Eagle. Mission triggered, ibigay ang Demon Core na ito kay Bai Yuguang. Makakatanggap ka ng espesyal na reward. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Pero agad ding sumimangot ang mukha ko. Maganda nga ang reward. Pero itong agila, sa pangalan pa lang, kalaban na ng mga ahas. Hindi uubra ang direktang laban, kailangan ko itong daanin sa talino. Matapos mag-isip sandali, mabilis akong gumapang papunta sa lugar na maraming baging at komplikadong daanan. Ang Golden Wing Great Eagle ay sumigaw sa galit at hinabol ako ng walang tigil. Pagkatapos, sumugod itong parang baliw. Ginamit ko ang maliksi kong katawan para umiwas sa kaliwat kanan. Ilang beses na dumaplis ang mga kuko nito sa ulo ko. Para na rin akong nakaligtas sa tiyak na kamatayan. At ganoon nga, nagkaroon kami ng habulan, isang ahas at isang ibon, hanggang sa marating namin ang dulo ng lugar na puno ng baging. Sa pagkakataong ito, nakahanap ng tiyempo ang Golden Wing Great Eagle at naglunsad ng nakamamatay na pagsugod sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadaling umiwas. Noong malapit ng damay kitang mukha ng Golden Wing Great Eagle sa akin. Bigla akong lumiko ng mabilis. Hindi ito nakapreno agad at direktang dumaan sa tabi ng katawan ko. Sa sobrang bilis, hindi ko na mapigilan. Sumalpok ako sa banta ng mga libo-libong taong baging, at ang mga pakpak ko ay mahigpit na napulupot. Kahit anong pagpupumiglas ko, hindi pa rin ako makalipad. Hehe. Ngayon alam mo na kung anong pakiramdam ng bumagsak, ha? Hanggal na ibon. Agad-agad kong pinakawalan ang aking Dragon's Might. Isang nakakatakot na puwersa mula sa aking lahi ang bumalot sa buong paligid. Dahan-dahan akong gumapang palapit sa kanya. Siguro kahit sa panaginip niya,
Hindi niya inakala na ang isang marangal na second level demon beast ay babagsak sa ganitong klaseng patibong. Nagpupumiglas siya ng husto para makawala, pero habang lalo siyang nagpupumiglas, lalong humihigpit ang pagkakapulupot ng mga baging. Sa huli, nazakal na siya na parang suman at hindi na makagalaw. Ibinuka ko ang malaki kong bibig at kinagat siya sa leeg. Sa ilalim ng puwersa ng aking Dragon Smite, hindi man lang siya nakapalag. Sunod noon, isang kagat lang ay dinurog ko na ang ulo ng ibon. Ding! Congratulations, host, sa matagumpay na pagpatay sa second level demon beast, ang Golden Winged Rock. Gantimpala, isang heart-protecting dragon scale. Pagkatapos ng anunsyo, isang sinaunang kaliskis ng dragon ang lumutang sa harap ko. Hindi masyadong malaki ang kaliskis pero sobrang tigas nito. Nag-isip ako sandali at nagpasya na isama ito sa aking 7-inch spot, para may panangga ako laban kay Bai Yuguang. Baka kasi isang araw, bigla niya lang akong traidorin. Tutal, araw-araw namang nag-iisip ng paghihiganti ang babaeng yun. Sa isang utos, bumaon agad ang kaliskis sa aking katawan, at naging pinakamatibay kong alas para mabuhay. Hinayla ko ang bangkay ng Golden Winged Eagle mula sa mga baging. Pagkatapos, dinala ko ang tropeyo pabalik sa dinaanan ko. Habang pabalik, palingalinga ako at maingat na nagmamasid, baka kasi biglang sumulpot ang mga kamag-anak ng Golden Winged Eagle. Para gantihan ako, bigla na lang, sa di kalayuan, may bumulwak na napakatinding spiritual energy. Siguradong may lalabas na pambihirang kayamanan. Nang maisip ko yun, agad akong lumiko at sinundan kung saan ito nanggagaling. Habang papalapit ako, lalong lumalakas ang spiritual energy. Makalipas ang ilang minuto, isang lawan na kulay esmeralda ang lumitaw sa aking harapan. May mga hibla ng puting ulap na umaakyat mula sa ibabaw ng lawa, parang nasa isang paraiso. Ramdam ko na ang puting ulap ay spiritual energy na nagkaanyo. Spiritual energy na nagiging likido. Ito ay isang bagay na sa mga banal na lugar lang ng isang sekta makikita. Putep, naka-jackpot yata ako. Sa sobrang tuwa, halos lumipad na ako. Pero hindi pa man nawawala ang aking kasabikan. Isang nakakapangilabot na aura ang biglang dumating. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ko na parang may humawak dito. Iyon ay isang babala ng kamatayan mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Agad akong tumalikod para tumakbo. Pero sa mismong sandali ng pagtakas ko, isang malakas na water pillar ang sumirit mula sa gitna ng lawa. Kasabay nito ang isang mapanirang aura na papalapit sa akin. Malakas na tumama ang water pillar sa isang dambuhalang puno sa malayo. Isang malakas na pagsabog. Nakita ko ang dambuhalang puno na agad na bumagsak. Sumulyap ako sa likod ko. Agad akong pinagpawisan ng malamig. Sobrang delikado, muntik na akong mamatay doon. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan, tumakas ako mula sa lugar na iyon ng buong lakas. Mas nakakatakot ang aurang ito kaysa sa Golden Winged Rock, ni hindi ko man lang naisip na lumaban. Tuloy-tuloy akong tumakbo ng malayo, hanggang sa makasiguro akong tuluyan nang nawala ang aurang iyon. Saka lang ako napahandusay sa lupa at naghabol ng hininga. Hindi pwede, masyado pa akong mahina ngayon. Mayroong malaking panganib na nagtatago sa lugar na ito. Pag lumakas na ako, babalikan ko ang lugar na ito para alamin kung anong meron. Nang mahimasmasan ako, sa pinakamabilis na paraan ay bumalik ako sa kuweba. Ngayon, iisa lang ang nasa isip ko, ang lumakas agad. Ibinagsak ko ang bangkay ng Golden Winged Rock sa lupa. Tinapak-tapik ko ito ng buntot ko para senadoryasan si Bai Yuguang na kainin na niya habang mainit pa. Lumapit siya at maingat na sinuri ang bangkay ng rock, bakas sa kanyang mga mata ang matinding takot. Kahit patay na ang ibon, ang natitirang aura mula sa bangkay ay nagdulot pa rin sa kanya ng di mapakali. Isa siguro itong second level demon beast, no? Narinig kong bulong ni Bai Yuguang sa sarili. Medyo hindi ako makapagsalita, sinundot ko ulit ng ulo ko ang bangkay ng rock model. Muli ko siyang sinenyasan na huwag nang mag-aksaya ng oras at kumain na. Natigilan siya at napaisip, gusto ba ng isdang putik na ito na kainin ko siya? Teka, bakit parang may kapangyarihan ng demonyo dito? Posible kayang ito ay isang kalooban ng demonyo? Nang maisip niya iyon, agad siyang pumasok sa loob ng karne para hanapin ito. Mabilis niyang kinuha ang isang kumikinang na kalooban ng demonyo. Tulalang-tulala si Bai Yuguang at napatingin sa akin. Hindi niya talaga maintindihan kung paanong ang isang ordinaryong ahas na wala man lang antas ay nagawang talunin ng isang ikalawang antas na Golden Winged Pang. At ang pinakamahalaga, ipinasa pa sa kanya ang kalooban ng demonyo at ang biktima.
Tinitigan niya ang kalooban ng demonyo na may halong pagtataka at hindi magawang kumagit. Habang pinapanood ko siya sa gilid, gusto ko nang magreklamo. Bilisan mo, kainin mo na. Paano ko makukuha ang gantimpala kung hindi mo kakainin yan, ate? Ang system reward ay nakasalalay sa bibig mo. Alam mo bang hindi madali para sa akin na pagsilbihan ka rito? Binigyan na kita ng pagkain, binigyan pa kita ng kalooban ng demonyo. Tapos heto kat nag-aalangan pa. Inirapan ko siya na parang walang pakialam. Nagkunwari akong walang interes at tumalikod. Bumalik ako sa dati kong pwesto, humiga, at pumikit para magpahinga. Pinanood ako ni Bai Yuguang na lumayo habang nakayuko. Doon lang siya napanatag, itinaas ang kanyang leeg at nilunok ang kalooban ng demonyo. Habang lumulunok, nag-isip siya. Ano kaya ang ibig sabihin ng isdang putik na ito? May dalawang posibleng dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Una, takot siyang kainin ito kaya ako ang ginagamit niyang panubak kung may lason. O pangalawa, hindi niya talaga alam kung ano ang kalooban ng demonyo. Bahala na. Ang mahalaga, kailangan ko ito ngayon para gamutin ang mga sugat ko. Makalipas ang ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang dati niyang kulay abong kaliskis ay muling common tab. Sa wakas, tuluyan nang gumaling ang kanyang mga sugat. Tinitigan niya ako at napaisip ng malalim. Hindi naman niya ginawa ang bagay na iyon. Posible kayang gusto niya lang akong pagalingin. O may iba siyang motibo. Siguradong hindi niya gustong maging isang Dragon Rider. Bahala na, ayoko nang isipin. Sa katagalan, makikilala ko rin ang tunay na kulay ng demonyong ito. Malalaman ko rin sa hinaharap. Mula sa malayo, narinig ko ang nasa isip niya at hindi ko mapigil ang mapang-isi. Makikilala rin sa katagalan. E di hayaan mo akong gawin yun sa'yo. Hindi. Kahit pahayaan mo ako ngayon, hindi ko gagawin. Hintayin nating maganyong tao ka muna. Habang nagrereklamo ako sa isip ko, sa wakas ay narinig ko na ang matagal kong hinihintay na tunog. Ding! Ginamit ni Bai Yuguang ang kalooban ng demonyo at na-activate ang 100 beses na gantimpala. Tumaas ang pabor ni Bai Yuguang sa host. Kasalukuyang pabor, 1. Napabuntong hininga ako. Naghirapan kong makuha ang kalooban ng demonyo, tapos 1 lang ang idinagdag sa pabor niya. Napakatindi naman ng pag-iingat ng Reynang ito. Bago pa ako makapag-isip ng malalim, biglang sumabog ang enerhiya sa loob ng aking katawan na parang bulkan. Binabati kita, host, sa pag-angat sa unang antas na halimaw. Kasunod nito, biglang lumaki ng ilang beses ang katawan ko. Ang aking mga kaliskis ay kumapal, tumigas, at kumikinang. Tuwang-tuwa ako, ganito na pala kalakas sa unang antas. Pakiramdam ko ay nag-uumapaw ang lakas sa buong katawan ko. Sa sandaling iyon, bigla akong nakarinig ng isang sigaw sa aking isipan. Diyos ko, paanong naging unang antas na siya sa isang iglap lang? Nakatulala si Bai Yuguang habang nakatingin sa akin. Kung ikukumpara sa akin ngayon, para lang siyang isang maliit na bulate. Napangiti ako at nasiyahan sa aking sarili. Munting nilalang, tingnan mo kung paano ka mabibighani ni kuya. Sa tulong ko, siguradong angat ka sa hinaharap. Pero habang nagmamayabang ako, ang sunod niyang naisip ay halos ikabuwal ko. Ang laki niya na ngayon. Paano kung pilitin niya ako? Hindi kaya sisubog ang maliit kong katawan? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Bai Yuguang. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa sarili niyang payat na buntot. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, bigla akong napatayo at hindi makapaniwalang tumingin kay Bai Yuguang. Anong klaseng kabastusan yan? Ganyan ba dapat magsalita ang isang supladang reyna? Hindi nagpatalo si Bai Yuguang at tinitigan din ako pabalik, habang pinalalakas ang loob niya. Isang hamak na spirit beast, naglalakas loob na titigan ako. Gusto mo na bang mamatay? Pero dahil sa laki ng agwat namin, ang galit niya para sa akin ay parang kuting lang na nagtataasan ang balahibo. Hindi lang walang dating, medyo cute pa nga. Hindi ko mapigil ang tumawa. Kakaiba rin pala itong babaeng empress. Medyo inaabangan ko nang bumalik siya sa tunay niyang anyo. Siguradong masarap hawakan ng pares ng sungay ng dragon sa ulo niya. Hehe, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko. Tinatamad na akong makipagtitigan sa supladang ahas na to, kaya humiga na lang ulit ako para magpahinga. HMPH. Sinasabi ko na nga ba, natakot siya sa titig ko. Nang makitang kusa akong umatras, naging mayabang si Bai Yuguang. Pero nagsimula na naman siyang mag-isip kung paano ako biglang lumakas. Pero kahit anong isip niya, hindi niya maintindihan, kaya tinigilan na lang niya. Inisip na lang niyang baka sinwerte lang ako sa labas. Maya-maya pa, dahan-dahan akong gumapang palabas ng kuweba. Paglabas ko ng kuweba,
Sinadya kong bagalan, dahil baka hindi makasunod itong munting empress na kagagaling lang. Nang makita ni Bai Yuguang na lumabas ako, agad siyang sumunod. Pero kagagaling niya pa lang kasi. Sobrang bagal talaga ng paggapang niya. Kahit hindi ako todo bilis. Mas mabilis pa rin ako sa kanya ng malayo. Aliping aso, bilis, hintayin mo ako. Pag bumalik na ako sa dati kong lakas, tatalian kita at ipapasyal na parang aso, para malaman mo kung sino ang amo. Nagngingit-ngit sa galit si Bai Yuguang at walang tigil sa pagmumura. Balak ko pa sanang pagbigyan at hintayin siya. Pero nang marinig ko yung aliping aso at ipapasyal, biglang uminit ang ulo ko. Kailangang turuan ng leksyon ang babaeng to, para malaman niya kung sino talaga ang boss. Walang sabi-sabi, binilisan ko agad. Sa isang iglap, naiwan ko na siya ng daan-daang metro. Agad nataranta si Bai Yuguang. Bakit ang bilis mo? Natatakot ka bang agawin ko ang kayamanan mo? Lalo siyang nagalit at humabol ng todo. Pero kahit anong pilit niya, lalong lumalayo ang agwat namin. Wala siyang nagawa kundi panoorin akong papalayo ng papalayo. Sa huli, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa at tumigil na lang nakaawa-awa. Tatalikod na sana siya para bumalik at magtago sa kuweba. Sakto namang lumitaw ako sa isang mataas na bato sa di kalayuan, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Iwinagayway ko ang buntot ko, sinisinyasan siyang umakyat. Nanlaki ang mga mata niya na hindi makapaniwala. Pinapayagan mo na akong sumama. Walang pasensya kung iwinagayway ulit ang buntot ko. Sinisinyasan ko siyang wag nang magbagal-bagal at bilisin na. Nang makita niya yon, hindi na siya nag-inarte at umakyat agad. Pumulupot siya sa likod ko. HMPH. Isang ungol, butit marunong kang makiramdam. Pagkatapos, dinala ko si Bai Yuguang at mabilis na kaming umalis. Hindi nagtagal, nakapasok na kami sa masukal na gubat. Pagkapasok namin, ay agad kong inilabas ng buo ang malakas kong aura bilang isang unang antas na halimaw. Mabilis namang nakuha ng mapanghamong aura na ito ang atensyon ng iba pang mga halimaw sa unang antas. Isang nakabibinging Eitangal ang biglang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang nakabibinging ingay ay sumabog na parang shockwave. Napasigaw sa takot si Bai Yuguang. Hindi ako nataranta, nanigas ang buong katawan ko. Ang mga tainga ko, TSs, tinutok ang pinanggalingan ng tunog. Isang malaunggoy na anino ang dumating na nakakapit sa baging. Ang aura ng isang unang antas na halimaw ay walang pag-aalinlangan. Namamangha pa si Bai Yuguang sa lakas ng halimaw na ito, pero para sa akin, wala lang ito. Bago pa man makalapag ang hayop na to, iniumang ko na ang katawan ko, ibinuka ang dambuhala kong bibig, at unang sumugod para pumatay. Ang unggoy na iyon, pinapapintog ang dibdib at mabaho ang hininga, ay winasiwas ang kamao nitong parang bakal na animoy isang maliit na bundok. Akala niya siguro, madali lang akong kalaban. Hindi niya inasahan na mas mabilis ako sa kanya. Agad kong nailigan ang kamao niya at sinamantala ang pagkakataon para pumulupot sa makapal niyang braso. SSs, higpitan, sige pa. Sumigaw ako sa isip ko. Ang katawan ko'y pumulupot sa kanya ng ilang beses na parang cable ng bakal. Ginamit ko ang buong lakas ko para durugin siya. Ang hayop ay umungol sa langit dahil sa sakit. Piniga ko ang mga buto niya hanggang sa lumagitik, halos lumuwa na ang mga mata niya. Ilang minuto lang, tumigil na ang tibok ng puso nito. Itinapon ko ang dambuhalang katawan nito sa lupa na parang basura. Si Bai Yuguang, sa labas ay kalmadong-kalmado, pero sa loob-loob niya ay sumasabog na. Ang lakas pala ng isang to, kaya niyang patayin agad ang mga ka-level niya. Hindi masama, mula ngayon, papayagan ko siyang maglinis ng sapatos ko. Napangisi ako ng may pang-aalipusta. Maglinis ng sapatos. Sa susunod, ay panlinis mo na lang ng baril. Sinensyasan ko siyang kainin ang demon core ng unggoy na iyon. Natigilan si Bai Yuguang, at nagsimula na namang magdrama sa isip niya. Anong ibig sabihin ng hitong ito? Kakabigay niya lang, bibigyan na naman niya ako. Gusto ba niya akong utuin para anakan ako? Hindi ako makapagsalita sa mga naririnig ko. Ang daming drama ng babaeng to. Kung nalaman lang niyang isa akong dragon, ewan ko na lang kung ano-anong kwento ang iimbentuhin niya tungkol sa akin. Wala akong ganang makipagtalo. Direct akong pinasabog sa pagkakapiga ang bangkay ng unggoy at hinati sa ilang piraso. At pinalunok sa kanya ang demon core. Ding! Kinain ni Bai Yuguang ang isang first rank na demon core, nakuha ang skill na blood refinement technique. Tiningnan ko ang makinis kong katawan ng ahas. Ano naman ang silbi nito sa akin? Hindi naman ako vampira, itatabi ko na lang muna. Pagkatapos, para mapuno ang walang katapusang sikmura ni Bai Yuguang, pumatay ako ng isang leopardo.
Pagkatapos niyang makakain ng 2 first rank na Demon Core, nag-prompt ang system na kailangan pa ng isang second rank na Demon Core para siya mag-level up. Napasinghap ako. Grabe, ang gastos naman nito. Samantala, si Bai Yuguang ay tuwang-tuwa, nakatayo sa ulo ko at kung umasta ay parang hari ng mundo. Hindi masama, mabilis kumilos ang hitong ito. Gagantimpalaan ko siya, gagawin ko siyang Alipors. Natawa ako sa galit, itinuring kitang parang sarili kong anak, tapos ituturing mo lang akong parang alila. Hintayin mo lang, kapag nag-anyong tao ka na, may araw ka rin sa akin. Hindi ko na malayan, nakalangoy na naman ako malapit sa spirit pond na iyon. Noong huli, natalo ako dahil wala pa akong rank. Ngayon, isa na rin akong first rank na Demon Beast. Kailangan kong bumawi sa pagkatalo ko. Si Bai Yuguang naman ay naglalaway din sa spiritual energy dito. Pero wala akong oras para sa kanya. Dumiretso ako sa malalim na parte ng lawa. Gusto kong takutin ang kung anumang nilalang na iyon. Pero paglapit ko pa lang sa tahimik na tubig, bigla itong kumulo na parang pinakulo ang tubig. Isang nakakatakot na hanggaring pumatay ang biglang tumutok sa likod ko. Nako, nanindig ang balahibo ko. Mali ang pakiramdam na to. Bigla akong lumingon at tumakas ng buong bilis. At sa sandaling iyon, isang haligi ng tubig na sinlaki ng Bar Isles. Ang bumagsak sa pwesto ko kanina. Diretsyong gumawa ito ng malaking butas sa lupa. Habang tumatakbo, lumingon ako at nakita ko ang malalaking alon na nabubuo sa lawa. Isang mabangis na ulo na puno ng kulay asul-berdeng kaliskis ang lumitaw mula sa tubig. Ang mga patayong mata nito na sinlaki ng gulong ay nakatitig sa akin, at ang buong katawan nito ay naglalabas ng nakakasakal na presensya. Ding! Nakasagupan ng isang third rank na Demon Beast, ang Ironback Dragon Carp. Ito ay isang carp demon na malapit nang mag-transform bilang isang Jaw. Takot na takot ako, desperadong iwinawasiwas ang aking katawan para makatakas. Sa likuran ko, sunod-sunod na bumabagsak ang malalaking haligi ng tubig na may kasamang yelo. Bawat tama ay gumagawa ng malaking butas sa lupa. Pang! Tinamaan ako ng malakas sa likod. Ang matinding sakit ay tumagos hanggang sa buto. Nabasag ang mga kaliskis ko, pero hindi ako nang ahas na huminto. Kung medyo nabagalan ako, siguradong ginawa na akong sabaw ng ahas. Umakbo ako ng ilang milya nang walang hinto bago ako bumagsak sa lupa at naghabol ng hininga. Natulala rin sa takot si Bai Yuguang. Nang mahimasmasan siya, halos umapaw na ang galit sa kanyang mga mata. Walang hiyang isdang carp yun. Muntik na akong gawing parang barbecue kanina. Tandaan ko to, dadating din ang araw na gagawin kitang sinigang. Nanginginig sa galit si Bai Yuguang. Isang dakilang imperatrice, hinahabol ng isang isdang demonyo. Kung kakalat to, paano pa siya haharap sa iba? Habang naririnig ko ang nasa isip niya, todo sang-ayon ako. Kailangan siyang makaganti, at mas maganda kung siya ang kikilos. Aanihin ko na lang ang bunga. Masyadong delikado ang laban kanina. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng isang third tier at first tier Demon Beast. Kung hindi lang ako mabilis tumakbo, siguradong patay na ahas na ako ngayon. Matagal-tagal din bago ko napigilan ang takot sa puso ko. Dahil hindi ko kaya ang mas malakas, uunahin ko muna ang mas madaling kalaban. Dinala ko si Bai Yuguang sa masukal na gubat para maghanap talaga ng mga second-tier Demon Beast. Kung gusto niyang mag-higanti, kailangan muna niyang palakasin ang sarili niya. Dagandong asterisk dagandong asterisk. Biglang yumanig ng malakas ang lupa, na para bang may libu-libong kabayong tumatakbo. Ang ingay ay may kasamang matinding bigat, na halos yumanig sa mga buto ko. Tamang-tama ang pagdating ng rhino. Kanina, habang hinahabol kami ng isdang demonyo, wala akong mapaglabasan ng galit. Pero biglang nanigas ang katawan ni Bai Yuguang. Maingat siyang tumingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Hindi nagtagal, isang dambuhalang halimaw na may kulay bakal na kaliskis ang sumugod palabas, sinisira ang mga puno. Ang laki niya ay parang isang maliit na bundok. Sa ibabaw ng ilong niya, may isang itim na sungay na halos 1 metro ang haba. Kumikinang ito sa sikat ng araw. Ito ay isang iron armored rhino, isang second tier na Demon Beast. Napasigaw si Bai Yuguang, halatang nataranta. At sumunod ang system prompt, host, nakatagpo ka ng isang second tier Demon Beast, ang iron armored rhino. Si Bai Yuguang ay nangangailangan ng isang second tier Demon Core para mag-level up. Ano naman kung second tier? Kahit first tier lang ako. Pero sa gubat na to na makapal ang mga puno, hindi siya makakatakbo ng mabilis dahil sa laki niya. Ito na ang pagkakataon ko.
Nagcoil ako at itinaas ang kalahati ng aking katawan, mga ilang dosenang talampakan ang taas. Tapos ay tinitigan ko siya ng masama. Pareho kaming hindi gumagalaw. Hindi rin naglakas loob sumugod ang Iron Armored Rhino. Kinakaskis nito ang lupa gamit ang mga paas sa harap at humihingal ng malakas. Ang babaeng yun, si Bai Yugwang, dahan-daang gumapang pababa para sumugod ng patago. Nagbibiro ba siya? Isang maliit na ahas na walang rank. Naaatake sa isang second-tier demon beast. Nagpapakamatay lang siya. Ang tapang ng babaeng to. Napamura ako sa isip ko. Para hindi siya mamatay ng walang kabuluhan, kailangan kong maunang sumugod. Umirit ang katawan ko at tumalon agad sa isang malaking puno. Nagulat ang Iron Armored Rhino sa kilos ko. Umungol ito at sumugod habang nakayuko ang ulo. Boom! Nabunat nito ang puno mula sa ugat at nabali sa gitna. Nakakatakot ang lakas niya. Pero mas mabilis ako at nakatalon na sa ibang puno. Sa sandaling iyon, naubos na ang lakas niya at hindi pa nakakabawi. Ito na. Tumalon ako mula sa puno na parang panang pinakawalan, papunta sa tagiliran niya. Ibinuka ko ang bibig ko para kagatin ang leeg niya, pero napakabilis ng reaksyon ng hayop na to. Bigla niyang iwinasiwas ang ulo niya at sinaksak ako gamit ang sungay. Umilag ako para hindi matamaan sa mahalagang parte. Pero tinamaan ako ng todo ng malaki niyang paa. Bang! Napakasakit, tumilapon ang mga kaliskis ko. Natanggal ang isang malaking piraso ng laman ko, at kitang-kita na ang buto. Bumulwak ang dugo at agad na pinula ang lupa. Ito ang unang beses na nasugatan ako ng ganito kalala. Nahirapan din ang Iron Armored Rhino. Bumangga ito sa mga tuod ng puno at pansamantalang naipit, hindi makawala. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ako, isang unang antas na halimaw, ay maglalakas loob na maging ganito kapabaya. Sugatan na ako, kaya kailangan mong mamatay. Ginamit ko ang aking buwelo habang tinitiis ang matinding sakit. Ang katawan kong ahas ay parang cable ng bakal na mahigpit na pumulupot sa katawan nito, habang hindi pa ito nakakawala mula sa tuod ng puno. Ginamit ko ang buong lakas ng aking buntot at ipinanghampas ito sa mata niya na parang latigo. Pak! Asterisk! Agad na naduraj at lumabo ang mata nito. Sa sobrang sakit, nagwala ang bakal na rhino, winawasiwas ang malalaki nitong mga binti. Nag-iwan ito ng mga butas sa lupa. Mamatay ka na. Walang tigil kong hinigpitan ang aking katawan, dinudurog ang mga tadyang nito hanggang sa tumunog ng asterisk crack-crack. Mahigpit kong sinakal ang lalamunan nito. Desperadong nagpagulong-gulong ang bakal na rhino. Ang mga kaliskis sa makapal nitong balat ay samugat sa aking laman, pero kahit mamatay ay hindi ko binitawan, ginamit ang buong lakas para sakalin ito. Sa sandaling iyon, nakahanap din ng pagkakataon si Bai Yugwang. Sumugod siya at kinagat ng malakas ang ibabang bahagi ng hulihang binti nito. Kahit hindi malaki ang pinsala, iyon na ang naging huling dagok na nagpabagsak dito. Ilang minuto ang lumipas, huminto rin sa pagpupumiglas ang bakal na rhino. Lumabas ang mga mata nito at namatay dahil sa pagkasakal. Bumagsak ako sa lupa, habol ang hininga at nananakit ang buong katawan. Ang sugat sa aking baywang ay sobrang lalim na kitang-kita na ang buto. Nagbago ang tingin ni Bai Yugwang habang tinitingnan ang aking sugat. Hindi niya inasahan na para tulungan siya. Ay isusugal ko ang buhay ko ng ganito. Nagpahinga ako sandali, iginulong ko ang bangkay ng rhino palapit at sinenyasan siyang kainin ang core ng halimaw. Natigilan siya at desperadong umiling. Gusto niyang ibigay sa akin ang core ng halimaw para magpagaling. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, naiinis kong sabi sa isip ko. Kung hindi niya sinubukang umatake ng patago kanina, hindi sana ako nasugatan sa pag-agaw ng pagkakataon. Matapos ang ilang pagtutulakan, sa wakas ay nilunok niya ng may luha sa mata ang ikalawang antas na core ng halimaw. Sumumpa siya sa kanyang sarili na babayaran niya ako ng 100 beses sa hinaharap. Hindi na ako nag-abala pang magpaliwanag. Kung malalaman niya na ginawa ko lang to para sa 100 beses na cashback ng sistema. Malamang ay mamamatay siya sa galit. Ting! Kinain ni Bai Yugwang ang ikalawang antas na core ng halimaw, na trigger ang 100 beses na cashback. Congratulations, host, sa pagkuha ng rock climbing mastery. Walang kwentang skill. Napamura ako sa isip ko. Pero habang nagsisimula siyang mag-level up, isang malakas na kapangyarihan ang bumalik at pumasok sa aking katawan. Ang mga sugat ko ay gumaling sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Agad ding bumalik sa dati ang lakas ko. Pero hindi pa rin ako umabot sa ikalawang antas. Mukhang isa ring walang katapusang balon ang katawan ko. Habang naiinis ako, ang katabi ko. Si Bai Yugwang ay biglang naging kakaiba. Ang kanyang aura ay naging marahas,
Pabago-bago sa pagitan ng mainit at malamig. Nanginginig ang buong katawan niyang ahas na para bang mawawala sa sarili. Bago pa ako makakilos, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang dati malamig niyang mga mata, ngayon ay may kakaibang kulay rosas. Agad siyang damamba sa akin. Iginagalaw ko ang aking baywang na halos mabali, halo-halo ang nararamdaman ko. Pero mukhang hindi naman ako nalugi sa nangyari. Tutal, kanina pa sunod-sunod ang tunog ng system. Pero pagod na talaga ako ngayon, matutulog muna ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nagising ako sa nakakasilaw na sikat ng araw. Pagmulat ko, nakita ko si Bai Yugwang na nakasiksik sa isang sulok. Gamit ang kanyang buntot para takpan ang mukha, nakabaluktot ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga kaliskis ay may kakaibang kulay rosas. Natigilan ako sandali, tapos napagtanto ko. Gising na pala tong babaeng to. At mukhang naalala na rin niya ang nangyari kagabi. Palihim ko siyang tiningnan at napangiti. Ang kagalang-galang na Imperatress, sa itsura niya ngayon, ay medyo cute pala. Bigla, may napansin akong kakaiba. Ang kanyang aura ay mas malakas kaysa kahapon. Diretso siyang umabot sa ikalawang antas na halimaw. Mukhang angkor ng halimaw, kasama pa ang epekto ng pagkawala niya sa sarili. Ay naging isang blessing in disguise para sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang may malakas na pagyanig sa loob ng aking katawan. Ang malamig at mekanikal na boses ng system ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ding! Natukoy na ang host at ang kapartner nito ay nagkaroon ng malalim at intimong ugnayan. Na-trigger ang isang hidden reward, kinakalkula ang reward multiplier. Congratulations, host, sa pagtanggap ng 100 beses na critical return. Direkta kang umangat mula sa peak ng unang level patungo sa ikalawang level na demonic beast. Ding! Congratulations, host, sa pag-unlock ng passive skill na charm resistance. Maaari kang maging immune sa lahat ng mental attacks at charm spells. Ding! Congratulations, host, sa pag-unlock ng active skill na Dragon Smite. Maaari kang magpakawala ng pressure ng isang dragon para takutin ang mas mabababang antas na demonic beast. Sabay ng paghina ng boses ng system, ang aura sa loob ng katawan ko ay sumabog na parang isang bulkan. Kumapal ang aking mga kaliskis at kumikinang ito sa mahinang gintong liwanag. Ang buong katawan ko ay lalo pang lumaki. Itinikom ko ang kamao ko. Teka, dapat pala, itinikom ko ang buntot ko. Naramdaman ko ang malapagsabog na lakas sa loob ko, at napuno ako ng matinding tuwa. Ito ba ang lakas ng isang second-level demonic beast? Higit sa 10 beses itong mas malakas kaysa dati. At itong dalawang bagong skill, napakaganda. Dahil sa charm resistance, hindi na ako matatakot na makontrol ang isip ko. At ang Dragon Smite, perpekto para sa pagpapasikat at pagpapahiya sa iba. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, aba, nakaka-trigger pala ng hidden rewards ang intimong ugnayan. Ibig sabihin ba nito, sa susunod, pwede na akong. Agad akong umiling para alisin ang mapanganib na ideyang iyon sa isip ko. Hindi maaari, may masamang mangyayari kapag ipinagpatuloy ko to. Tila naramdaman ni Bai Yugwang ang pagbabago sa aking aura. Gumawa siya ng maliit na siwang sa kanyang buntot at pasikretong sumilip sa direksyon ko. At nakita kong nanigas ang buong katawan niya. Ang malamig niyang mga mata ng ahas ay puno ng pagkagulat. Sa isip niya, galit siyang sumisigaw, paano nangyari to? Paano na namang lumakas ang gwapong ahas na to? Kahapon, first level lang siya. Ngayon, second level na siya. At bakit pati ako ay nakakaramdam ng pressure mula sa aura niya? Huwag mong sabihing dahil to sa nangyari kagabi. Hindi na siya naglakas loob na isipin pa iyon at mas hinigpitan ng pagtakip ng buntot sa kanyang mukha. Habang naririnig ko ang iniisip niya, halos matawa ako ng malakas. Itong babaeng to, siguradong kino-question na niya ang buong buhay niya ngayon. Nagpanggap akong kagigising lang, at dahan-daang itinaas ang ulo ko para tingnan siya. Gamit ang sa tingin ko'y pinakamalambing na tingin, nagpakita ako ng pag-aalala para sa kanya. Pagkasabi ko noon, nakita ko. Lalo pang namula ang mga kaliskis ni Bai Yugwang. Ang mukha niya sa ilalim ng buntot ay nagiinit na sa hiya. Sa isip niya, walang tigil siyang nagmumura. Itong gwapong to, siya na nga ang nakinabang, nagmamaang-maangan pa. Kagabi, malinaw na siya ang, hindi, ako pala ang nauna. Oh, ayoko na mabuhay. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang nagagalit. Bigla niyang itinaas ang ulo niya at tinitigan ako ng masama. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiya at galit. Gusto niya akong lamunin ng buo noon din. Gwapong nilalang. Huwag kang magkunwari, sabi niya habang nagngingit-ngit ang mga ngipin, ang boses niya ay napakalamig.
Pero dahil sa kulay rosas niyang mga kaliskis, wala itong epekto at sa halip ay naging cute patingnan. Aasarin ko pa sana siya ulit, pero bigla kong naramdaman ang malakas na pagbabago sa demonic power sa loob ng katawan niya. Mukhang aatake na siya, at tama nga ako, inarko niya ang kanyang katawan at inilabas-masok ang dila niyang parang ahas. Malinaw na gusto niya akong turuan ng leksyon habang hindi ako handa. Kahit nakalilipat niya lang sa second level. Ako naman ang lalaking may basbas ng system. Hindi ako natatakot, nakahiga lang ako ng tamad, at nagawa ko pang ang humikab. Sa sumunod na segundo, sinadya kong magpakawala ng kaunting Dragon's Might. Isang mahinang pressure ang agad na bomb alot sa buong kuweba. Ang demonic power ni Bai Yuguang nakakabuo pa lang niya, ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla siyang nanigas sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Sa isip niya, galit siyang sumisigaw. Anong klaseng pressure ito? Bakit hanggang kaluluwa ko ay nanginginig? Kahit ang Dragon Clan ay hindi kaya to. Teka, yung sungay sa noo niya. Huwag mong sabihing nagising na niya ang kanyang Dragon Clan bloodline. Imposible, hinding-hindi maaari. Ako ang tunay na Imperatrice ng lahi ng mga dragon. Anong karapatan ng isdang putik na to? Habang pinapanood ko ang pagbabago sa ekspresyon niya, sobrang saya ng pakiramdam ko. Akala mo matatambangan mo ako, ha? Ngayon alam mo na kung sino ang boss. Binawi ko ang aking dragon aura at patuloy siyang tiningnan ng mga matang mukhang inosente. Matagal siyang natulala bago bumalik sa sarili, pero sa pagkakataong ito, iba na ang tingin niya sa akin. Hindi na ito puro hiya at galit, kundi may halong pagdududa at pagkatakot. Tahimik siyang bumalik sa sulok at ipinulupot ang buntot sa kanyang sarili. Pero ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan pa ring sumusulyap sa akin. Ano bang klaseng halimaw ang isdang putik na ito? Talaga bang naging kasangkapan lang niya ako? Hayaan na nga, hindi ko naman siya matatalo sa ngayon. Mananahimik muna ako sa ngayon. Sa gitna ng nakakailang nakatahimikan, biglang may umalingaw-ngaw na dagandong ng isang halimaw mula sa labas ng kuweba. Eitangal. Sinundan ito ng matinding ingay ng labanan at mga sigaw. Isang malakas na enerhiya ang mabilis na papalapit sa kuweba. Sabay kaming napatingala ni Bai Yuguang sa bakanan nito. Nagsitayuan ang kanyang mga kaliskis na para bang handa sa isang matinding laban. Inalis ko na rin ang aking kampanteng ekspresyon. Nakatitig ang aking mga mata sa labas. Ang enerhiyang iyon ay nasa tugatog ng ikalawang antas. At mukhang hindi maganda ang pakay nito. Tila ang enerhiya mula sa pag-level up ko kanina ang nagdala ng gulo. Dahan-dahan akong tumayo para harangan si Bai Yuguang. Natigilan siya sandali, at heto na naman ang isip niya. Anong ibig sabihin ng isdang putik na to? Gusto niya akong protektahan. HMPH. Sino bang may gusto niyan? Pero tapat ang kanyang katawan, dahan-daang umurong sa likuran ko. Palakas ng palakas ang Eitangal sa labas. Nagsimula ng bahagyang yumanig ang lupa. Isang matinding laban ang magsisimula na. Palapit ng palapit ang Eitangal sa labas, at palakas din ng palakas ang pagyanig ng lupa. Nakaharang ako sa harap ni Bai Yuguang, habang nakatitig ang mga mata ko sa bakanan ng kuweba. Nagtatago siya sa likuran ko, pero sinundot-sundot ako ng kanyang malikot na buntot. Talaga bang balak akong protektahan ng isdang putik na to? HMPH. Mamaya pag hindi mo na kaya, wala akong pakialam sa buhay mo. Wala akong panahong pansinin ang mga iniisip niya dahil isang malaking anino na ang lumitaw sa bakanan ng kuweba. Isa itong Ironback Grey Wolf na nasa tugatog ng ikalawang antas. Ang haba nito ay ilang dosenang metro. Ang mga balahibo sa buong katawan nito ay nakatayo na parang mga karayom, at ang mga berdeng mata nito ay masamang nakatitig sa akin. Ibinuka nito ang napakalaking bibig, at isang mabahong amoy ang sumagap sa akin. Umalingaw-ngaw sa kuweba ang malalim nitong Eitangal. Munting insekto. Ikaw ba yung nag-level up? Nagustuhan ko ang kuwebang ito. Umalis ka na kung ayaw mong mapahamak. Hindi pa ako nagsasalita, nang sumilip si Bai Yuguang mula sa likuran ko. Inilabas-pasok niya ang kanyang dila habang malamig ang tingin. Isang hamak na hayop, naglalakas loob kang gumawa ng gulo sa harapan ko. Natigilan sandali ang lobo, at agad na tumawa ng nakakainsulto. Isang maliit na ahas na kara-rating lang sa ikalawang antas ang naglalakas loob na sumagot. Sakto, gutom na ako. Gagawin ko kayong pampaganya. Pagkasabi nito, bigla itong sumugod. Sa sobrang bilis nito, isang anino na lang ang naiwan sa ere. Nanigas ang buong katawan ni Bai Yuguang. Tinaas niya ang kanyang demonic energy sa kasukdulan para lumaban. Samantala, ako'y tamad na iwinasiwas lang ang aking buntot.
Ginamit ko ang buntot ko para itulak siya paatras. Natigilan siya sandali, at nagsimula na namang sumigaw ang isip niya. Anong ibig sabihin ng isdang putik na to? Minamaliit niya ba ako? Ako ang dakilang imperatrice ng lahi ng mga dragon. Kailangan ko pa ba ng proteksyon niya? Pero tapat ang kanyang katawan at masunuring bumalik sa sulok. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa labanan, handang sumaklolo anumang oras. Ang matatalim na kuko ng Asher Wolf ay papalapit na, kasabay ng sipol na humahawi sa hangin. Hindi ako umilag o umiwas, nagawa ko pang ang humikab. Bang, asterisk. Tumama ng buong lakas ang kuko nito sa aking vital point. Nagtalsikan ng mga durog na bato, at isang malaking butas ang nabuo sa lupa. Halos tumigil ang puso ni Bai Yuguang sa takot. Patay na, mamamatay na ang ahas na to. Hindi, kung mamatay siya, anong gagawin ko? Ngunit nang mawala ang alikabok, nakahiga pa rin ako roon, walang kahit isang puting marka sa aking katawan. Sa ilalim ng aking mga kaliskis ay may bahagyang kumikinang na gintong liwanag. Iyon ang mga kaliskis ng dragon na nagpoprotekta sa puso. Natigilan ng Asher Wolf, hindi makapaniwalang tinitingnan ng sarili nitong mga kuko. Paano nangyari to? Iyon ang pinakamalakas kong atake sa kasukdulan ng ikalawang antas. Kakalampas mo lang sa ikalawang antas, paanong wala kang kahit isang gallows? Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo at nginisyan ito. Iyon lang. Kinikiliti mo lang ba ako? Isang saglit na takot ang gumuhit sa mga mata ng Asher Wolf. Sinabi sa kanya ng kanyang kutob, na may kakaiba sa ahas na ito sa kanyang harapan. Tumalikod ito para tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ibinuka ko ang aking bibig, at biglang kumulo ang dugo ng lahi ng dragon sa loob ko. Isang nagbabagang apoy ang bumulwak mula sa aking lalamunan. Dragon Breath. Ang kulay gintong pulang apoy ay parang rumaragas ang baha. Agad nitong inabutan ng Asher Wolf. Ang demonyong aura na nagpoprotekta sa katawan nito ay parang gawa lang sa papel. Agad itong natupok. Isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nagpagulong-gulong sa lupa ang Asher Wolf. Sinusubukang apulahin ang apoy sa katawan nito. Ngunit ang Dragon Breath ay hindi ordinaryong apoy. Kahit anong gawin nitong pagpupumiglas, lalo lang lumalakas ang apoy. Dahan-dahan akong gumapang palapit. Habang pinapanood ko itong nagpagulong-gulong sa lupa, napakagaan ng pakiramdam ko. Nagyabang ka pa, ha? Ngayon, alam mo na kung sino ang amo mo. Tumingin sa akin ang Asher Wolf na puno ng desperasyon at pagmamakaawa, pero wala akong ganang magsalita pa. Mabilis kong inihampas ang aking buntot. Ang kapangyarihan ng Divine Dragon Tail Whip na kada rating ko lang natutunan ay biglang sumabog. Bang, asterisk. Tumama ng buong lakas ang buntot ko sa ulo nito. Bumagsak ito sa higit sa 10 puno bago bumagsak ng malakas sa lupa. Kumisay ito ng 2 beses bago tuluyang nawala ng hininga. Ang buong proseso ay napakakinis. Mula simula hanggang matapos, hindi man lang umabot sa 15 minuto. Iwinasiwas ko ang aking buntot at dahan-daang gumapang patungo sa katawan ng Asher Wolf. Ginamit ko ang aking mga pangil para punitin ang tiyan nito. Mula roon, kinuha ko ang isang demon core na sinlaki ng kamao. May natitira pa itong mainit na damon at power. Mula sa sulok, si Bai Yuguang ay nakatingin na tulala, parang naging bato ang buong katawan. Sa isip niya, galit siyang sumisigaw, ano to? Ito pa ba yung manyak na ahas na walang ibang alam kundi pilitin ako? Bakit naging ganito siya kalakas pagkatapos lang matulog? Ang isang nasa kasukdulan ng ikalawang antas ay parang laruan lang sa kanya. Posible kayang may kakaibang epekto talaga ang katawan ko. Pagkatapos ng nangyari kagabi, bigla siyang nag-level up na parang nag-cheat. Nagsimula siyang magduda sa kanyang buhay, magduda kung totoo ba siyang Dragon Empress. Dala ang demon core sa aking bibig, gumapang ako sa harapan niya at sinundot siya ng aking ulo. Doon lang siya natauhan at walang malay na ibinuka ang kanyang bibig. Iniluwa ko ang demon core sa bibig niya. Natigilan siya. Habang nasa bibig niya ang demon core, tulala siyang tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Iwinasiwas ko ang aking buntot, nagkunwaring walang pakialam habang gumagapang pabalik sa aking pwesto. Ngunit sa isip ko, lihim akong tumatawa. Sige na, kainin mo na, inosente. Kailangan mong kainin yan para makuha ko ang cashback. Si Bai Yuguang, na may demon core pa rin sa bibig, ay tumingin sa akin ng may komplikadong ekspresyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya gaanong nag-alinlangan, at sa isang lagok, nilunok niya ang demon core.
Pagkapasok ng Demon Core sa kanyang tiyan, nagsimulang magwala ang aura sa loob ng kanyang katawan. Ito ay senyales ng isang breakthrough. Nakahiga lang ako doon, naghihintay sa tunog ng system notification. At gaya ng inaasahan, sa sumunod na segundo, ding! Na-detect na ang bound target ay kumain ng isang second-order Demon Core. Nag-trigger ng 100 beses na return. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng skill enhancement. Ang Dragon Breath technique ay nag-evolve na at naging Dragon Flame Bullet. Ang Divine Dragon's Tail Whip ay nag-evolve na rin sa kumpletong bersyon nito. Kasabay nito, isang malakas na feedback demon power ang pumasok sa katawan ko. Sa sobrang sarap, halos mapasigaw ako. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Lumalakas ako kahit nakahiga lang. Nang matapos ni Bai Yuguang ay digest ang Demon Core, nag-stabilize ang kanyang aura sa mid-stage ng second order. Idinilat niya ang kanyang mga mata, at mas naging komplikado ang tingin niya sa akin. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para magsalita. Pero sa huli, suminghal lang siya at sinabing, marunong ka rin pala. Napangiti ako sa isip ko. Itong sunereng babae na to, halatang na-touch ng husto. Pero ang bibig ay ayaw pa ring magpatalo. At sa sandaling iyon, tumunog muli ang system notification. Ding! May na-detect na mahinang aura ng Dragon Clan sa malapit. Pinaghihinala ang mga sinaunang guho. Iminumungkahi na pumunta ang host upang mag-imbestiga. Bigla kong itinaas ang aking ulo. Mga guho ng lahi ng dragon. Siguradong may magagandang bagay sa loob. Baka matulungan pa nito si Bai Yuguang na maibalik ang kanyang alaala. O kaya naman, makakuha ulit ako ng mga benepisyo. Lumingon ako para tingnan si Bai Yuguang. Nakatitig din siya sa akin. Malinaw na naramdaman din niya ang mahinang aura na iyon. Nag-aalangan ang kanyang mga mata, at muli siyang naguluhan. Mukhang sa lahi ng dragon ang aurang ito. Kailangan kong tingnan. Pero kung sasama ako sa isdang putik na ito, paano kung may gawin na naman siyang, sa akin? Pero kung hindi naman ako pupunta, baka makaligtaan ko ang pagkakataon. Halos matawa ako ng malakas habang pinakikinggan ang mga iniisip niya. Iwinagayway ko na lang ang aking buntot, sinenyasan siyang umakyat. Natigilan siya at nag-alinlangan sandali. Pero masunurin pa rin siyang umakyat sa likod ko, at humiga sa likod ng aking ulo. Habang bumubulong, huwag mong isipin na gusto kitang samahan. Nagkataon lang na pareho tayo ng daan. Tinamad na akong ilantad ang kasinungalingan niya. Dala-dala siya, lumangoy ako patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang aura. Sa aming likuran, ang bangkay ng kulay abong lobo ay unti-unting nilamon ng kagubatan. Isang bagong pakikipagsapalaran ang kasisimula pa lang. Pasan ko si Bai Yuguang habang mabilis kaming gumagalaw sa kagubatan. Ang direksyong itinuturo ng system ay palino ng palino. At ang aura ng lahi ng dragon ay palakas din ng palakas. Nakahiga si Bai Yuguang sa likod ng ulo ko. Ang kanyang dila ng ahas ay palabas-masok. Para bang tinitikman ng lasa sa hangin. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Ang aurang ito, siguradong sa lahi ng dragon. At napakatanda nito, hindi ko man lang maisip kung gaano katagal na. Kung ito ay mga guho ng isang sinaunang ninuno, malapit na akong makabawi ng aking lakas. Pagdating ng panahong iyon, ang una kong gagawin ay gawing sopas ang isdang putik na ito. Muntik na akong madapa at bumagsak sa lupa. Hanggang ngayon, iniisip pa rin ng babaeng to na gawin akong sabaw. Talagang ang kinain na ng aso ang konsensya niya. Nilagpasan namin ang 2 bundok, at tinawid ang isang gubat ng mga tuyong puno na nababalot ng hamog. Sa aming harapan ay may lumitaw na isang malaking bitak sa lambak. Ang mga pader ng bangin sa magkabilang panig ng bitak ay kasing kinis ng salamin. Para itong sapilitang hinati ng isang matalim na sandata. Ang kailaliman ng bitak ay napakadilim, hindi makita ang dulo. Ang mahinang aura ng lahi ng dragon ay nagmumula sa loob. Sa sobrang tuwa ni Bai Yuguang, nanginginig ang lahat ng kaliskis sa kanyang katawan. Hindi na siya makapaghintay, dumulas siya mula sa likod ko at pumasok sa loob. Agad akong sumunod, dahil baka may mangyaring masama sa babaeng to. Papasok sa bitak, lalong kumikitid ang daan. Ang mga pader sa magkabilang panig ay puno ng mga ukit ng sinaunang disenyo. Iyon ay mga espesyal na ron ng lahi ng dragon na bahagyang kumikinang. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, biglang lumiwanag ang aming dinadaanan. Isang itim na batong tarangkahan na may taas na 10 zang ang lumitaw. Ang tarangkahan ay siksik sa mga ukit ng mga silang rune. Naglalabas ito ng isang mahinang aura. Idinikit ni Bai Yuguang ang buo niyang katawan dito. Walang tigil na din ilaan ng kanyang dila ang batong pinto.
Puno ng pagkahumaling at pananabik ang kanyang mga mata. Dali-dali niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila, at ipinatak ang dugo niya sa batong pinto. Hindi man lang gumalaw ang batong pinto, walang anumang reaksyon. Nagpatak ulit siya ng isa, pero wala pa ring nangyari. Nataranta na siya. Sunod-sunod siyang nagpatak ng mahigit 10 patak ng dugo. Para lang patay ang batong pinto. Hindi man lang siya pinagbigyan. Natigilan ang buong katawan ni Bai Yuguang. Puno ng desperasyon at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Parang baliw niyang inuntog ang kanyang ulo sa pinto, hinampas ng kanyang buntot at sinubukang sirain gamit ang kanyang mga pangil. Hindi pa rin gumagalaw ang batong pinto. Habang ako'y nanunood sa gilid, muntik na akong matawa ng malakas. Itong si Gaga, kanina lang ang yabang-yabang. Ngayon, tulala na siya. Ano? Dahan-dahan akong gumapang palapit. Tapos, marahan ko siyang itinabi gamit ang aking buntot. Lumingon siya at masamang tumingin sa akin, puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang mga mata. Pero hindi ko siya pinansin. Nagsimulang uminit at kuminang ng bahagya ang maliit na sungay sa aking noo. Ito ang pag-aalboroto ng dugong dragon sa aking katawan. Inilapit ko ang aking ulo sa batong pinto, at marahang idinikit ang aking sungay dito. Biglang yumanig ng malakas ang batong pinto. Kasunod nito, dahan-daang bumukas ang batong pinto. Isang mapanglo at sinaunang aura ang sumalubong sa amin. Naging bato si Bai Yuguang. Tulala siyang nakatingin sa bumubukas na pinto, at tulala ring napatingin sa kumikinang na maliit na sungay sa aking noo. Sumisigaw sa galit ang kanyang isipan. Imposible. Paanong ang may halong dugo niya ay magiging mas dalisay pa kaysa sa akin? Bakit niya nabuksan ang hindi ko mabuksan? Siguradong sira ang pintong ito. O baka naman isa akong pekeng dragon. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Nakahandusay siya sa lupa na may mga matang walang buhay. Pati ang kanyang mga kaliskis ay bahagyang kumupas. Napangiti ako sa isip ko. Ngayon alam na nitong si Gaga kung sino ang boss. Iwinasiwas ko ang aking buntot para senadoryasan siyang sumunod na. Doon lang siya natauhan. Sinaman niya ako ng tingin, pero sumunod pa rin siya. Sa loob ng ruins ay may isang mahaba at makipot na daanan. Mas makipot pa ito kaysa sa siwang sa labas. Sapat lang para makadaan ng pilit ang isang ahas. Pinayagan ko siyang mauna. May bakas ng pag-iingat sa kanyang mga mata. Halatang minurmura na naman niya ako sa isip niya at iniisip na may masama akong balak. Pero hindi siya ng ahas na sumuwi kaya napilitan na lang siyang gumapang papasok. Sobrang kipot talaga ng daanan. Kapag medyo lumaki lang ang galaw ko sa paggapang, tumatama ang buntot ko sa buntot niya. Bigla siyang naninigas. Agad na namula na parang kulay rosas ang kanyang mga kaliskis. Sa isip niya, walang tigil niya akong minumura dahil sinasamantala ko raw siya. Binilisan niya ang kanyang paggapang para iwanan ako. Pero sadyang makipot ang daanang ito. Kung gaano siya kabilis, ganoon din ako. Palaging nagkakadikit ng bahagya ang aming mga buntot. Sa sobrang hiya, uminit ang buong katawan niya. Halos umusok na ang buo niyang pagkatao. Napangiti na naman ako. Hindi ko naman talaga kasalanan. Ganito lang kaliit ang espasyo sa daanan. Pero ang buntot niya, sadyang madulas. Malamig ang mga kaliskis niya at masarap hawakan. Tila naramdaman niya ang iniisip ko. Bigla siyang lumingon at sinaman ako ng tingin. Puno ng hiya at galit ang kanyang mga mata. Gusto niya akong kagatin hanggang mamatay noon din. Pero sa huli, nagtimpi pa rin siya. Kaya naman mahigpit niyang ibinilag ang kanyang buntot sa ilalim niya. Takot na baka madikit ko na naman. Lalong lumalalim ang daanan. Ang hangin ay lalong nagiging mamasa-masa at malamig. May kasama itong amoy ng pagkabulok. Pero ang kapangyarihan ng dragon ay lalong lumalakas. Dahil sa bigat, medyo nahihirapang huminga. Ang paggapang ni Bai Yuguang ay lalong bumabagal. Halatang pilit niyang nilalabanan ang kapangyarihan ng dragon. Samantalang ako, wala man lang akong nararamdaman. Kusang gumagana ang dugong dragon sa loob ng katawan ko. Tinutunaw nito ang kapangyarihan ng dragon na parang wala lang. Matapos gumapang ng hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay narating ko na ang dulo ng lagusan. Isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa ang lumitaw sa harapan ko. Sa gitna nito ay may nakadapang napakalaking kalansay. Iyon ay kalansay ng isang dragon, na may habang halos 100 metro. Kahit libo-libong taon ng patay, naglalabas pa rin ito ng nakakasakal na kapangyarihan. Sa tabi ng kalansay, may isang halaman na kulay ginto't pula na agaw pansin, na may bunga sa dulo na kasing laki ng kamao. Naglalabas ito ng malakas na enerhiyang espiritual.
Natulala si Bai Yugwang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kasakiman. Bigla na lang, may dalawang gintong liwanag na kumislap sa dilim. Iyon ay isang pares ng malalaking mata. Nakatitig ito sa amin ng masama. GRR. Pumalingaw-ngaw sa buong kuweba ang malalim na tanggal ng dragon, na nagpayanig sa mga pader ng bundok. Nanigas ang buong katawan ni Bai Yugwang, tumayo ang lahat ng kanyang kaliskis, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hamarang ako sa kanyang harapan, masamang nakatitig sa mga matang iyon. Kumukulo ang dugo ng dragon sa loob ko. Ang sungay sa aking ulo ay bahagyang umilo. Gumalaw ang kalansay. Dahan-daang itinaas ang malaking bungo, at sa mga butas ng mata nito ay may nagliliyab na gintong apoy. Dahan-daang itinaas ng dambuhalang kalansay ng dragon ang kanyang bungo. Nagising ang kaluluwa ng dragon. Nayanig ang buong kuweba, at nagsimulang mahulog ang mga durog na bato mula sa itaas. Nanigas ang buong katawan ni Bai Yugwang, nagtayuan ang lahat ng kanyang kaliskis. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para magsalita, pero nalaman niyang walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kapangyarihan ng dragon ay parang isang pisikal na bagay na dumadagan sa kanya. Ramdam niyang nanginginig pati ang kanyang kaluluwa. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan at napaluhod sa lupa. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para lang maiangat ang kanyang ulo. Hamarang ako sa kanyang harapan. Mabilis na dumadaloy ang dugo ng dragon sa aking mga ugat. Ang kaliskis ng dragon na nagpoprotekta sa aking puso ay naglabas ng mahinang gintong liwanag, nilalabanan ng kapangyarihan ng dragon. Pero kahit na, parang may pasan akong isang malaking bundok. Bawat galaw ko ay nangangailangan ng lahat ng aking lakas. Mula sa itaas, pinagmamasdan kami ng kaluluwa ng dragon. Ang gintong apoy ay sumasayaw sa mga butas ng mata nito. Ang sinumang manggahas na pumasok sa ipinagbabawal na teritoryo ng mga dragon ay mamamatay. Ang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ito naririnig ng tainga, direkta itong yumayanig sa kaluluwa. Namutla ng husto ang mukha ni Bai Yugwang. Sa kanyang isipan, sumisigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Katapusan na, ito ang natitirang kaluluwa ng isang sinaunang dragon. Kahit noong kasagsagan ng lakas ko, hindi ko tiyak kung matatalo ko ito. Sa kalagayan ko ngayon, tiyak na mamamatay ako. Tumingin siya sa aking likuran, at isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa kanyang mga mata. Kahit nakakainis ang isdang putik na ito, ayos na rin na mamatay dito. At least, may kasama ako sa kabilang buhay. Hindi ko na pinansin pa kung ano ang iniisip niya. Dahil kumilos na ang kaluluwa ng dragon. Isang malaking imahe ng kuko ng dragon ang bumagsak mula sa langit. Malakas itong bumagsak patungo sa amin. Bigla akong tumalon palayo, bahagya kong naiwasan ang atake. Pop! Isang malalim na butas ang nalikha sa lupa. Ang mga tumalsik na bato ay tumama sa buong katawan ko, at napakasakit nito. Walang tigil akong gumalaw, pabalik-balik sa loob ng kuweba. Ginagamit ko ang mga halijing bato at ang kalansay bilang panangga. Walang tigil ang pag-atake ng kaluluwa ng dragon. Bawat atake ay makapangyarihan, pero hindi ito sapat na mabilis. Dahil isa lamang itong natitirang kaluluwa, medyo mabagal ang reaksyon nito. Gamit ang aking maliksing paggalaw, paulit-ulit kong naiwasan ang mga atake sa bingit ng kamatayan. Nakalumpasay lang si Bai Yugwang, pinapanood akong nagpupumiglas para mabuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng dragon. Sobra-sobra ang pagkabigla sa kanyang isipan. Paano pa nakakagalaw ang isdang putik na iyon? Hirap na nga akong iangat ang ulo ko, pero nakakatakbo pa siya ng ganoon kabilis. Gaano ba kadalisay ang lahi niya? Wala na akong oras para magmayabang. Dahil mabilis na nauubos ang lakas ko, lalong lumalakas ang puwersa ng Dragon's Might. Kung magpapatuloy ito, hindi ako magtatagal. Sa sandaling iyon, sa gilid ng aking mata ay may nakita ako sa tabi ng mga buto ng dragon. Doon ay may tumutubong halaman na kulay ginto at pula, na may bunga sa dulo na sinlaki ng kamao. Naglalabas ito ng nakakasilaw na gintong liwanag, at ang spiritual energy nito ay sobrang siksik na para bang tutulo na. Sumagi sa isip ko ang dating paalala ng system, ang Dragon Yuan Fruit. Ito ang pinakadakilang yaman ng Dragon Clan. Kapag kinain, lubos nitong mapapataas ang kadalisayan ng lahi, at mapapalakas ang cultivation. Susugal na ako, bigla akong nagbago ng direksyon, hindi na umiiwas sa mga atake ng Dragon Soul. Sa halip, dumiretso ako papunta sa Dragon Yuan Fruit na iyon. Tila napansin ng Dragon Soul ang intensyon ko.
Isang galit na dagandong ng dragon ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Naghahanap ka ng kamatayan. Isang malaking anino ng kuko ng dragon ang muling nabuo at buong lakas na hamampes sa akin. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para iikot ang aking katawan. Dumaplis ang kuko ng dragon sa buntot ko bago tumama sa lupa. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa buntot, nagliparan ang mga kaliskis. Pero wala akong oras para lumingon, nakatitig lang ako sa papalapit na dragon yuan fruit. Patuloy akong lumapit. Sa huling sandali, bigla akong tumalon. Ibinuka ko ang aking malaking bibig at isang lagukan kung nilunok ang dragon yuan fruit. Boom! Sa sandaling pumasok ang dragon yuan fruit sa aking tiyan. Isang sukdulang marahas na enerhiya ang sumabog sa loob ng aking katawan, parang pagsabog ng bulkan. Parang pag-apaw ng ilog, nanginginig ng malakas ang buong katawan ko. Umumbok ang mga ugat sa ilalim ng aking mga kaliskis, at isang gintong liwanag ang lumabas mula sa aking katawan. Kasunod nito ang matinding sakit, na parabang dinudurog ang bawat buto ko. At parabang nasusunog ang bawat patak ng aking dugo. Tumingala ako at nagpakawala ng isang nakakakilabot na sigaw. Pero agad na naging dagandong ng dragon ang sigaw ko. Bagamat bata pa, taglay nito ang purong dragon's might. Ang dugong dragon sa aking katawan ay kumukulong parang baliw, patuloy na sumanib sa enerhiya ng dragon yuan fruit. Ang aking cultivation ay patuloy ring lumalakas, ang aking aura ay pumapailan lang na parang isang rocket. Pangalawang antas, gitnang yugto. Pangalawang antas, kasukdulan. Bang! May matinding sakit akong naramdaman sa noo ko. Ang maliit na sungay na laman ay nagsimulang tumubo, hanggang sa kalahating pulgada ang haba. May lumitaw na bahagyang gintong mga guhit sa ibabaw nito. Ang buong katawan ko ay lumalaki rin. Ang mga kaliskis ay naging mas makapal at matigas, kumikinang na parang metal. Tunay na akong nagkaroon ng anyong dragon, kahit na isa lang akong batang dragon. Tumigil ang mga atake ng Dragon Soul. Ang pares ng gintong mata na iyon ay nakatitig sa akin. Ang pagnanasang pumatay sa mga mata nito ay unti-unting nawala, napalitan ng isang komplikadong emosyon. Purong lahi, ganito ka purong lahi ng dragon. Mas puro pa kaysa noong nabubuhay pa ako, bulong nito sa sarili. Ang boses nito ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Nakadapa ako sa lupa, habol ang aking hininga. Basang-basa ako ng malamig na pawis, pero ang sumasabog na lakas sa loob ko ay nagpanginig sa akin sa tuwa. Ito na ba ang kasukdulan ng pangalawang antas? Higit 10 beses na mas malakas kaysa dati. Tulala si Bai Yuguang. Napalumpasay siya sa lupa, tulalang nakatingin sa akin, wasak na ang kalooban. Kinain ng isdang putik na to ang dragon yuan fruit. Kinain niya talaga ang dragon yuan fruit. Kahit ako, hindi ko magawang kainin yan. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong kainin yan. Anong karapatan niya? Bakit lahat ng benepisyo ay napunta sa isdang putik na to? Ako ang Dragon Empress. Ako ang tunay na tagapagmana. Nagsimula siyang magduda sa kanyang buhay. Iniisip kung peke ba siyang Empress. Pilit akong bumangon at lumapit sa kalansay ng dragon. Nakatitig pa rin sa akin ang kaluluwa ng dragon. Pero wala na itong masamang hangarin. Matagal itong nanahimik bago dahan-daang nagsalita. Binata, ano ang iyong pangalan? Isang hamak na nilalang, si Long Aoshan. Tumango ang kaluluwa ng dragon, may paghanga sa mga mata nito. Mahusay, dumadaloy sa iyong katawan ang purong dugo ng lahi ng dragon, mas dalisay kaysa sa sinumang dragon na nakita ko sa nagdaang 10,000 taon. Natigilan ako, 10,000 taon. Napakatagal na palang nabubuhay ng labi ng kaluluwang ito. Isa akong general ng mga dragon noong nabubuhay pa ako. Namatay ako sa labanan dito, nag-iwan ng isang piraso ng aking kaluluwa para protektahan ang pamana. Naghihintay ako sa taong itinakda. At sa araw na ito, sa wakas ay dumating ka na. Itinaas nito ang anino ng kuko ng dragon at marahang idinikit sa aking noo. Ang kumpletong teknik ng pakikipaglaban ng mga dragon, ang Divine Dragon Tail Whip. Naging gintong liwanag ito at pumasok sa aking isipan, at maraming mga imahe ang mabilis na lumitaw sa aking harapan. Iyon ang mga eksena ng isang tunay na dragon na iwinawasiwas ang buntot. Bawat hampas ay kayang wasakin ang mundo. Bawat galaw ay naglalaman ng malalim na prinsipyo ng universo. Lubos akong nawili dito, na para bang nabighani. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas nang muling magsalita ang kaluluwa ng dragon. Naibigay ko na ang pamana. Panahon na para ako ay maglaho. Mabuhay ka ng maayos. Ibalik mo ang karangalan sa dugo ng lahi ng mga dragon.
Tumingin ito kay Bai Yugwang, may malalim na kahulugan sa mga mata nito. Kahit na manipis ang dugo ng dragon sa dalagang iyan, hindi simple ang kanyang pagkatao. Alagaan mo siyang mabuti. Natigilan si Bai Yugwang, at may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos magsalita ng kaluluwa ng dragon, dahan-daang nawala ang gintong apoy nito, at ang dambuhalang kalansay ng dragon ay biglang gumuho. Naging isang tumpok ito ng mga durog na buto. Ang buong kuweba ay nagsimulang yumanig ng malakas. Palaki ng palaki ang mga bitak sa itaas, at walang tigil ang pagbagsak ng mga bato. Guguho na. Tumakbo na tayo. Mabilis akong tumakbo papunta kay Bai Yugwang, sinakmal ko siya, at dali-daling tumakbo pabalik sa dinaanan namin. Nagpumiglas siya sa loob ng bibig ko, iwinawas-iwas ang kanyang buntot, habang nagmumura sa kanyang isipan. Isdang putik, bitawan mo ako. Kaya kung tumakbo ng mag-isa. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para tumakbo, at sa likuran ko ay tuluyang gumuho ang kuweba. Dambuhalang mga bato ang bumagsak at dumaplis sa aking buntot, isang napakadelikadong sitwasyon. Sa huling sandali, nakalabas ako mula sa bitak at bumagsak sa gubat ng mga tuyong puno sa labas, habol-habol ang aking hininga. Gumulong-gulong si Bai Yugwang ng ilang beses at mukhang kaawa-awa. Nang siya'y bumangon, puno ng tuyong dahon ang kanyang katawan at masama siyang tumingin sa akin. Ngunit nang makita niya ang aking katawan na puno ng mga sugat, nilunok na lamang niya ang kanyang mga sasabihin. Pagkatapos magpahinga ng sandali, bumangon ako, ikinawag ang aking buntot para sinadoryasan siyang sumunod. Mas mabagal ang paglalakbay namin pabalik sa kuweba. Pagkalagpas sa dalawang bundok, lumitaw sa aming harapan ang pamilyar na kuweba. Bago pa man kami makalapit, may napansin na akong mali. May masangsang na amoy sunog sa hangin. Mayroon ding tatlong magkakaibang enerhiya ng halimaw na naghahalo. Sa pasukan ng kuweba, may tatlong sorrow na kulay apoy ang nakahiga. Ilang beses silang mas malaki kaysa sa ordinaryong sorrow, at ang kanilang mga balahibo ay parang nagliliyab na apoy. Mga halimaw na pulang apoy na sorrow, at tatlo pa sila. Nang makita nila kami, kumislap ang kabangisan sa kanilang mga mata. Dahan-dahan silang tumayo at umungol bilang pagbabanta. Sa kuko ng pinakamalaki sa kanila. Hawak nito ang pamilyar na balat ng lobong bakal ang likod. Agad kong naunawaan na narito sila para maghayganti. May kaugnayan sa kanila ang lobong bakal ang likod, at ngayon ay narito sila para gumanti. Dumulas si Bai Yugwang mula sa aking likuran at direktang hamarang sa harapan ko. Nanindig ang kanyang mga kaliskis habang mabilis na damaloy ang kanyang enerhiya. Lumingon siya at sinaman ako ng tingin. Hindi sa pinoprotektahan kita. Nasanay lang ako na tumira sa kuwebang ito at ayokong lumipat. Halos matawa ako. Kailan kaya mawawala ang pagkasupladan niya? Ang tatlong pulang apoy na sorrow ay hindi kami binigyan ng oras para mag-usap. Yung pinakamalaki sa gitna, tumingala at yumalulong, naglabas ng matinis at nakabibinging sigaw. Agad namang sumugod ang dalawa pa, ibinuka ang kanilang bibig at nagbuga ng dalawang nagliliyab na apoy. Ang apoy ay parang dalawang dragon na sumusugod, at pati ang hangin ay nasusunog at nababaluktot. Si Bai Yugwang, sa halip na umatras ay sumulong pa, ipinilipit ang kanyang katawang ahas para gamitin ang lihim na pamamaraan ng lahi ng mga dragon. Isang manipis na gintong liwanag ang bumalat sa buong katawan niya, at direkta niyang sinalubong ang dalawang apoy. Boom! Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, nagtalsikan ang mga baga. Tumalsik siya ng ilang metro at nasunog ang kanyang mga kaliskis, pero tiniis niya ito at mahigpit na pumulupot sa isa sa kanila. Yung isa naman ay sumugod mula sa gilid para umatake ng patago, pero iwinasiwas niya ng malakas ang kanyang buntot at pinalipad ito. Kahit mahirap kalabanin ang dalawa ng sabay, nagawa niya silang pigilan. Habang pinapanood ko siyang lumaban ng buong lakas, may biglang kakaibang naramdaman ng puso ko. Matabil ang dila ng babaeng to, pero kapag lumaban na ay walang atrasan. Yung pinakamalaking red flame fox, nang makitang abala ang dalawa niyang alagad. Iniwasan ang laban at diretsyong sumugod sa akin. Ibinuka nito ang bibig at isang bolang apoy ang nabuo sa loob. Tinatamad kong itinaas ang ulo. Gamit ang buong bilis ng ikalawang antas, sumugod ako at nag-iwan ng isang bakas. Tumagos ang apoy sa bakas at tumama sa malaking bato sa likuran, agad itong sumabog at tumalsik ang mga pira-pirasong bato. At ako'y nasa harap na ng red flame fox. Kitang-kita ang takot sa mga mata nito, gusto nitong tumakbo pero huli na ang lahat. Ibinuka ko ang aking bibig, isang dragon flame bomb ang nabuo sa aking lalamunan.
Isang bowl ang apoy na kulay ginto at pula ang bigla kong inilabas. Direktang tumama ito sa mukha niya, sumabog sa naglalagablab na apoy. Tumilapon ng Red Flame Fox, gumugulong sa lupa habang umuungol sa sakit. Nagliliyab ang apoy sa mukha nito at hindi mapatay. Dahan-dahan akong gumapang palapit at marahang iwinasiwas ang aking buntot. Tinapos ko na ang paghihirap nito. Lumingon ako sa kabilang direksyon. Nakikipaglaban pa rin si Bai Yugwang sa dalawang Red Flame Fox. Nadagdagan na naman ng mga paso ang katawan niya at nasunog ang kanyang mga kaliskis. Pero nanatiling mabagsik ang tingin niya, mahigpit na kinakagat ang leeg ng isa at hindi binibitawan. Habang yung isa naman ay walang tigil sa pag-atake sa kanya. Nag-iwan ng mga dagwang gallows ang mga kuko nito sa kanyang katawan, pero hindi pa rin niya binibitawan ang kagat niya. Kailangan ba talagang magpakamatay ng babaeng to? Huminga ako ng malalim, kumulo ang dugo ng dragon sa aking katawan. Bigla kong iwinasiwas ang buntot ko gamit ang kumpletong bersyon ng Divine Dragon Tail Whip. Isang bakas ang humawi sa hangin. Malakas itong hamampes sa Red Flame Fox na umaatake sa kanya. Sa isang malakas na lagabog, tumilapon ng Red Flame Fox na parang basahan. Bumangga ito sa tatlong malalaking puno bago bumagsak sa lupa, kumisay ng 2 beses, at tuluyan ng nawalan ng hininga. Natigilan sandali si Bai Yugwang, kaya sinamantala ng kinakagat niya ang pagkakataong magpumiglas. Agad siyang nakabawi at kinagat ng malakas ang leeg nito hanggang sa mabali. Tapos na ang laban. Patay na ang 3 Red Flame Fox. Bumagsak si Bai Yugwang sa lupa, habol ang hininga. Puno ng sugat ang buong katawan niya, may mga paso at kalmo kung saan-saan. Nawalan na ng kinang ang kanyang mga kaliskis pero may kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Habang tinitingnan ko ang mayabang niyang itsura, hindi ko alam kung may inis ba ako o matatawa. Tumalikod ako at gumapang papunta sa mga halaman sa tabi, gamit ang buntot ko para kumuha ng ilang halamang gamot na may mahinang ilaw. Ito yung nakita ko kanina sa daan, napakabisi nitong gamot sa mga sugat. Gumapang ako pabalik sa kanya, nakita kong tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang buntot niya. Nagpapalabas siya ng aurang nagsasabing, huwag kang lalapit. Inilagay ko ang mga halamang gamot sa harap niya at sinundot siya ng ulo ko. Itinaas niya ang kanyang ulo, natigilan siya nang makita ang mga gamot. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Ginamit ko ang buntot ko para kunin ang mga halaman, dahan-dahan itong dinurog, at ipinahid ang katas sa kanyang mga paso. Nanigas ang buong katawan niya, at agad na namula ang kanyang mga kaliskis. Ginagamot niya ako, damay kitang buntot niya sa balat ko. Hindi ako pwedeng matinag sa kanya. Pero pag seryoso siya, parang hindi naman pala siya ganoon kasama. Habang pinakikinggan ko ang mga iniisip niya, hindi ko itinigil ang ginagawa ko. Maingat kong nilagyan ng gamot ang bawat sugat niya. Nakahiga lang siya doon, hindi gumagalaw, at hinahayaan lang ako sa ginagawa ko. Pero lalo lang namumula ang kanyang mga kaliskis, hanggang sa ang buong katawan niya ay parang nilaga na. Pagkatapos kong lagyan ng gamot ang huling sugat, ibinaba ko na ang aking buntot. Humiga ako sa tabi niya, pagod na pagod para gumalaw. Sinulyapan niya ako ng palihim, tapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Mukhang nag-aalala talaga siya sa akin. Baka sa susunod, bawasan ko ng 2 minuto ang pagpapakulo sa kanya. Nang marinig ko yun, halos masuka ako ng dugo. Sa sandaling iyon, isang guhit ng liwanag ang biglang dumaan sa kalangitan, parang isang bulalakaw na diretso papunta sa amin. Bigla akong tumingala at mapagbantay na tumitig. Nawala na rin ang hiya ni Bai Yugwang at nanigas ang buong katawan niya. Palapit ng palapit ang liwanag hanggang sa tuluyan itong lumutang sa itaas ng kuweba. Isa itong anteng-anteng na utusan, na naglalabas ng bahagyang bigat sa pakiramdam. Sumabog ang anteng-anteng at naging isang linya ng malalaking gintong salita, ang pagtitipon sa bundok ng mga demonyo ay magsisimula pagkatapos ng 3 araw. Inaanyayahan ang lahat ng halimaw na magtungo sa sinaunang larangan ng digmaan. Unahan na lang, maraming pagkakataon ang naghihintay. Nanatili sa ere ang mga salita ng ilang sandali bago dahan-daang naglaho. Nagliwanag ang mga mata ko. Sa wakas, nandito na ang pagtitipon sa bundok ng mga demonyo. Kumislap din sa tuwa ang mga mata ni Bai Yugwang. Sinaunang larangan ng digmaan. Baka matulungan ako nitong maibalik ang aking lakas. Nagkatinginan kaming dalawa, at sa unang pagkakataon, iisa ang aming naisip. Kailangan nating pumunta sa pagtitipon na to. Pagkatapos ng 3 araw, magsisimula na ang pagtitipon. Isinama ko si Bai Yugwang at nagsimula na kaming maglakbay. Nakahiga siya sa likod ko.
Hindi pa tuluyang gumagaling ang mga paso niya, pero hindi na ito nakakaapekto sa kanyang pagkilos. Ang pagtitipon sa bundok ng mga demonyo. Sinaunang larangan ng digmaan. Pagkakataong magbago ng anyo. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi ako pwedeng habang buhay na nasa ilalim ng bulating ito. Hindi ko na lang pinansin ang mga drama niya sa isip, model. Lumangoy ako patungo sa direksyon ng Wanyao Ridge, lalong sumisikip ang kagubatan. Parami ng parami ang mga halimaw na nakakasalubong, lahat ay patungo sa iisang direksyon. Malinaw na lahat sila ay pupunta sa malaking pagdiriwang. Pagkatawid sa isang makapal na gubat, may narinig akong ingay mula sa unahan na may kasamang ilang sigaw. Itinaas ko ang aking ulo para tumingin sa isang bakanteng lugar na hindi kalayuan. Ilang mga halimaw na nasa unang antas ang nakapalibot sa isang maliit na anyo, sila'y mga pasang gubat at asong ligaw. Hindi sila malalaki pero marami sila, at ang ungol nila ay parang sa mababangis na lobo. Ang anyong napapaligiran ay nakasulok, nanginginig ang buong katawan. Halos makita ang dalawang malambot na tainga sa tuktok ng ulo at isang malaking mabalahibong buntot na mahigpit na nakabalot sa sarili. Nakita rin ito ni Bai Yuguang, at bakas sa mga mata niya ang paghamak. Ano bang magandang panoorin sa awayan ng mga mababang uri ng halimaw? Lumihis na tayo. Hindi ko siya pinansin at dahan-daang gumapang papunta roon. Makikialam na naman itong isdang putik. Pagkalapit ko, saka ko lang nakita ng malinaw. Ang napapaligiran ay isang dalagang sorrow. Masasabing dalaga dahil hindi pa kumpleto ang kanyang pagbabagong anyo. Mayroon na siyang hugis tao, ngunit nababalutan pa rin ng mapusyaw na dilaw na balahibo. Mayroon siyang malaking mabalahibong buntot sa likod at dalawang malambot na tainga ng sorrow sa ulo na walang tigil sa panginginig. Ang kanyang munting mukha ay puno ng takot, at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang ilang mga halimaw na nasa unang antas ay unti-unting lumalapit, habang tumatawa ng malaswa. Munting sorrow, huwag ka nang tumakbo. Sumama ka na lang sa mga kuya. Ang pino at malambot mong balat, siguradong masarap ka. Nanginginig sa takot ang munting sorrow. May kasamang hikbi ang kanyang boses, huwag kayong lumapit. Hindi ako masarap. Nagtawanan ng malakas ang mga halimaw. Isang pasang gubat ang naglabas ng kuko para dakmain siya. Walang gana kong inilabas ang kaunting kapangyarihan ng dragon. Isang mahinang puwersa ang biglang bumalot sa buong lugar. Nanigas ang mga halimaw na iyon. Para silang tinamaan ng kidlat, at diretsyong bumagsak sa lupa, nahihi at natae sa takot. Kumalat sa hangin ang masangsang na amoy. Tiningnan nila ako ng may takot. Puno ng sindak ang kanilang mga mata, tumalikod sila at tumakbo, nagkandara pang mawala sa gubat. Natigilan ang munting sorrow, tulala akong tinitingnan. Sa kanyang mga matang puno ng luha, unti-unting sumilay ang ningning na parang bituin. Bigla siyang sumugod at yamakap sa leeg ko. Kiniskis niya ang buong mukha sa aking mga kaliskis. Tagapagligtas, tagapagligtas, ang galing-galing mo. Muntik na pong kainin si Munting Lee. Salamat po, tagapagligtas, sa pagliligtas sa aking buhay. Handa po si Munting Lee na maging alipin niyo para suklian kayo. Muntik nang malaglag si Bai Yuguang sa likod ko. Matapos niyang mapanatag ang sarili. Hindi maganda ang pakiramdam ng ahas sa nakikita niya. Bakit ba dikit ng dikit ang hitad na sorrow na to? Bitawan mo ang alipin ko. Teka, mali. Kailan pa naging alipin ko ang paltat na to? Bakit ko naman iisipin yun? Pero iba ang sinabi ng kilos niya, dumiretso siya pababa mula sa likod ko at pumulupot sa leeg ko. Sumisitsit siya sa maliit na sorrow, ang mga mata niyang parang ahas ay puno ng pagbabantay at galit. Nagulat ang maliit na sorrow at nagtago sa likuran ko, kalahati lang ng ulo niya ang nakasilip. Tumingin siya kay Bai Yuguang na parang naaapi. Ang sama ng ahas na ito. Tagapagligtas, ayaw niya ba kay Shaoli? Sa galit ni Bai Yuguang ay nagtayuan ng mga kaliskis niya. Nagpapaawa pa ang hitad na sorrow na to. Ako, masama, mabait na nga ako at hindi pa kita nilulunok ng buo. Sumasakit na ang ulo ko. Kakakilala pa lang nila, nag-aaway na agad. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Iwinasiwas ko ang buntot ko para senadoryasan si Bai Yuguang na tumigil na, saka ako lumingon sa maliit na sorrow. Tumigil siya sa pag-iyak at ngumiti, tinitingnan niya ako ng kanyang mga matang kumikinang. Tagapagligtas, tagapagligtas, saan ka pupunta? Pwede bang isama ninyo si Shaoli? Mabait naman po si Shaoli. Magkukwento ako sa tagapagligtas ng maraming interesanteng bagay. Palihim na napangisi si Bai Yuguang. Mga interesanteng bagay, baka mga kalokohan ang ibig niyang sabihin.
Pero tinitigan lang niya ng masama ang maliit na Zoro, parang patalim ang kanyang mga tingin. Pero walang kamalay-malay ang maliit na Zoro, kusa siyang umakyat sa likod ko. Umupo siya sa tabi ni Bai Yuguang at masigla pa siyang bumati. "Hello, Ate Ahas. Sana po maging mabait kayo sa akin. Sinong ate mo? At sinong may sabing aalagaan kita? Lumayo ka sa akin." At tumingin siya sa ibang direksyon. Hindi ito ininda ng maliit na Zoro at nagsimulang magdaldal tungkol sa 10,000 Demon Ridge. Tagapagligtas, alam mo ba? Sobrang saya ng pagdiriwang sa 10,000 Demon Ridge ngayon. Narinig ko na maraming kayamanan sa loob ng sinaunang battlefield. Mayroon ding transformation fruit. Kapag kinain mo yun, tuluyan ka ng magiging anyong tao. Pangarap ni Shaolin na mag-transform para hindi na ako palayasin ng aking lahi. Habang nagsasalita, lumungkot ang kanyang mga mata. Si Shaoli ay mula sa isang sangay na angkan ng mga Zoro. Pinalayas ako dahil hindi puro ang aking dugo. Matagal na akong nag-iisa at palaboy-laboy. Pero agad din siyang sumigla ulit. Pero ngayon, nakilala ko na ang tagapagligtas. Proprotektahan naman ako ng tagapagligtas, di ba? Tumingin siya sa akin habang kumukurap-kurap ang kanyang malalaking mata. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Tumango ako. Agad siyang ngumiti ng malapad, at ang kanyang buntot ay kumakawag na parang windmill. Napairap na lang si Bai Yuguang habang nanonood sa gilid. Ang sip-sip talaga ng hitad na Zoro na to. Habang naglalakbay, hindi tumigil sa kadadaldal ang maliit na Zoro. Kinuwento niya kung ilang bundok mayroon sa 10,000 Demon Ridge. Kung sinong Demon King ang pinakamalakas, at kung aling pamilya ng demonyo ang pinakainakayayamot. Kapag nasasabik siya sa kwento, dumidikit ang malaki at mabalahibo niyang buntot sa akin. Malambot, mainit, at medyo komportable naman. Pero sa tuwing nakikita ito ni Bai Yuguang, kumukulo ang dugo niya. Agad siyang pumupulupot sa leeg ko para paghiwalayin kami ng maliit na Zoro. Hindi naman nagagalit ang maliit na Zoro at nakangising lumilipat lang sa kabilang panig. Paminsan-minsan ay kinikiliti pa niya ako gamit ang kanyang buntot. Hindi na nakapagtimpi si Bai Yuguang at ibinuka ang bibig para kagatin ang buntot niya. Sa takot ng maliit na Zoro, nagtago siya sa likuran ko na parang naapi. Tagapagligtas, inaapi na naman ako ni Ate Ahas. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi na ito paglalakbay. Isa itong malaking pahirap. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang hirap, nalagpasan din namin ang huling bahagi ng kagubatan. Biglang lumiwanag ang paningin. Isang nagtataasang bundok ang biglang lumitaw. Abot hanggang sa mga ulap. Sa paanan ng bundok ay nagtipon-tipon ang napakaraming halimaw na hayop. Mayroong mula una hanggang ikalawang antas. Mayroon pa akong nararamdamang ilang malalakas na presensya. Hindi bababa sa ikatlong antas. Tuwang-tuwang itinuro ng maliit na Zoro ang tarangkahan ng bundok. Tagapagligtas, iyan na ang bundok ng 10,000 halimaw. Ang ganda, ngayon lang nakarating dito si Munting Lee. Tumingala rin si Bai Yuguang, may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Sa dati kong buhay, ako ang namumuno sa 100,000 hukbong dagat ng lahi ng dragon. Ang isang hamak na bundok ng 10,000 halimaw ay hindi man lang karapat-dapat magdala ng aking sapatos. Ngayon ay kailangan ko pang pumunta rito para maghanap ng pagkakataon. Tunay ngang bumagsak ang isang makapangyarihan. Noong akma na akong papasok sa bundok, bigla, isang malakas na puot ang tumutok sa akin. Malamig, masama, at may hindi may tatagong layuning pumatay. Agad na nagsitayuan ang mga kaliskis sa buong katawan ko. Tumingala ako. Sa isang gilid ng tarangkahan, sa ibabaw ng isang malaking berdeng bato, nakapulupot ang isang dambuhalang itim na dragon ng baha. May haba itong 30 zang. Ang mga kaliskis sa buong katawan nito ay kumikinang na may malamig na kislap. Sa ibabaw ng ulo nito ay may 2 malaking bukol. Iyon ay tanda na malapit na siyang maging isang tunay na dragon. Nasa tuktok ng ikatlong antas. Ang itim na tubig na mahiwagang dragon ng baha. Ang pares ng malamig at patayong mga mata nito ay nakatitig ng husto sa akin. O mas tamang sabihin, nakatitig ito sa kalahating pulgadang sungay sa aking noo. Ang mga mata nito ay puno ng kasakiman at inggit. At mayroon ding bahid ng takot na pilit itinatago. Nanginginig sa takot ang maliit na Zoro at nagtago sa likuran ko. Nag-iba na rin ang boses niya. Tagapagligtas, iyan ang pangalawang pinuno ng bundok ng 10,000 halimaw. Si Lord Itim na Tubig na mahiwagang dragon ng baha. Siya, napakabangis niya. Takot si Munting Lee. Naging tensyonado rin si Bai Yuguang. Inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at mariing tinitigan ng itim na dragon ng baha.
Sumisigaw ng babala ang kanyang isipan. Ang hayop na ito, tinitingnan niya ang munting ahas. Malamang ay may masama siyang balak sa sungay ng dragon nito. Pinaningkitan ko ang aking mga mata at tinitigan ang itim na dragon ng baha. Hindi umatras, hindi natakot. Tinitigan ko lang siya ng mahinahon. May kumislap na pagkagulat sa mga mata niya. Malinaw na hindi niya inaasahan na isang maliit na ahas na nasa tuktok ng ikalawang antas ay maglalakas loob na makipagtitigan sa kanya na nasa tuktok ng ikatlong antas. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa malaking bato. Mula sa itaas ay minamaliit niya ako. Ang tingin niya ay parabang nakatingin sa isang langgam. Naramdaman ng mga halimaw na hayop sa paligid na may mali sa sitwasyon kaya agad silang nagsiatrasan dahil sa takot na madamay. Sa isang iglap, naging nakakatakot ang katahimikan sa harap ng tarangkahan. Tanging ang malakas na ihip lang ng hangin ang maririnig. Dahan-daang nagsalita ang itim na dragon ng baha, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Interesante, isang hamak na nasa ikalawang antas, naglalakas loob na gumawa ng gulo sa bundok ng 10,000 halimaw. Huminto siya saglit, at napunta ang tingin niya sa sungay sa aking noo. Lalong tumindi ang kasakiman sa kanyang mga mata. Gusto ko ang bagay na iyan. Ibigay mo sa akin, at hahayaan kitang mabuhay. Ang boses ng itim na tubig na mahiwagang dragon ng baha ay tagos hanggang buto sa lamig. Napasinghap ang mga halimaw na hayop sa paligid. Mukhang aatake na siya mismo sa harap ng tarangkahan. Nagsitayuan ang lahat ng kaliskis ni Bai Yuguang. Mabilis na pinaikot ang kanyang kapangyarihan habang mariing nakatitig sa itim na dragon ng baha. Mabilis na nag-iisip ang kanyang isipan kung paano tutugon. Takot namang nagtago ang maliit na sorrow sa likuran ko. Mahigpit na nakapulupot ang buntot niya sa aking katawan habang nanginginig. Pero naglakas loob pa rin siyang sumilip. Nagpakita siya ng ngipin sa itim na dragon ng baha para ipahayag ang kanyang galit. Samantala, nakahiga lang ako ng may catamaran. Nagkaroon pa ako ng ganang humikab. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo at tinitigan siya. Ang tingin ko ay kalmado na parang tubig na hindi umaagos. Kung gusto mo, ikaw mismo ang kumuha. Nagulat ang lahat ng mga halimaw na hayop sa aking kilos. Isang hamak na nasa ikalawang antas ang naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. May kumislap na galit sa mga mata ng itim na dragon ng baha, pero mas nangingibabaw ang pag-iingat. Hindi siya tanga. Ang pagiging ganito kay yabang ay nangangahulugang mayroon akong alas. Tumagal ng 10 segundo ang tensyon, suminghal ng malamig ang itim na dragon at bumalik sa higanteng bato. Hindi kita papatulan habang nasa pagdiriwang. Magtutuos tayo pagpasok natin sa sinaunang labanan. Nagkagulo ang mga halimaw sa paligid, ang pangalawang pinuno ay talagang umatras. Lalong nagningning ang mga mata ng maliit na sorrow. Nakahinga rin ng maluwag si White Moonlight, ngunit mas naging komplikado ang kanyang nararamdaman. Opisyal nang nagsimula ang pagdiriwang. Isang malaking arena ang biglang lumitaw mula sa paanan ng bundok. Lahat ng second tier na halimaw ay maaaring umakyat sa entablado para humamon. Sunod-sunod na umakyat ang iba't ibang halimaw para maglaban-laban. Hindi ako nagmadaling umakyat, nakahiga lang ako sa gilid at tamad na nanunood. Katabi ko naman ang maliit na sorrow, daldal ng daldal habang nagpapaliwanag. Si White Moonlight ay nakapulupot sa leeg ko at hindi umiimik, pero ang mga mata niya ay matalim na nakatitig sa direksyon ng itim na dragon. Nakatingin din sa akin ng itim na dragon ng may malamig na titig. Tumawag siya ng ilang pinakamalakas na second tier na halimaw at may ibinulong. Puno ng masamang hangarin ang tingin sa akin ng mga halimaw na iyon. At gaya ng inaasahan, pagkatapos lang ng unang round ng mga laban, isang pinakamalakas na second tier na oso ang tumalon sa entablado. Puno ng naglalakihang kalamnan ang katawan niya, at umaabot sa 30 metro ang taas kapag tumayo. Kaminggalinga ito at sa akin napunta ang tingin, puno ng panghahamon ang boses niya habang sinasabi sa aking umakyat para lumaban. Nagtawanan ang mga halimaw sa paligid, nag-aabang ng magandang palabas. Nanlamig ang tingin ni White Moonlight at akma na sanang tatayo. Pinigilan ko siya gamit ang buntot ko at tamad na gumapang paakyat sa entablado. Ngumisi ang oso, at ipinakita ang isang bibig na puno ng matutulis na pangil. Wala akong ganang makipagdaldalan kaya sinenyasan ko lang siya gamit ang buntot ko. Nagalit ang oso at umungol habang sumusugod sa akin. Humagupit pababa ang dambuhalang kamay nito na may kasamang malakas na hangin. Hindi ako umilag at hinayaan ko lang na tumama ito sa katawan ko. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pandinig ng mga halimaw sa paligid. Nang hamupa ang alikabok, nandoon pa rin ako, nakahiga. Wala man lang kahit isang galos sa katawan ko.
Natigilan ang oso, hindi makapaniwalang nakatingin sa sarili nitong kamay. Iwinasiwas ko ang aking buntot at saka ako kumilos. Isang casual na hagupit ng buntot. Pak! Tumama ang hagupit ng buntot sa mukha ng oso. Diretsyong tumilapon ang malaki niyang katawan, sinira ang harang at bumagsak sa gitna ng mga halimaw, walang malay. Natahimik ang lahat, isang atake lang sa isang pinakamalakas na second tier. Nagbubunyi sa loob si White Moonlight, nanginginig ang buong katawan sa sobrang tuwa. Walang tigil sa pagwagayway ng buntot ang maliit na Zoro, ang mga mata ay puno ng bituin. Nagdilim ang mukha ng itim na dragon at nagpadala siya ng pangalawa. Isang pinakamalakas na second tier na Agile ang may gininto ang pakpak, kasing bilis ng kidlat. Umikot ito sa himpapawid at sumugod pababa, tinutumbok ang aking kahinaan. Muli, hindi ako umilag at hinintay ko itong makarating sa harapan ko. At isa na namang hagupit ng buntot. Pak! Diretsyong natamba at nawalan ng malay ang agila, nangingisay sa lupa. Nagkagulo ang lahat, isa na namang one-hit kill. Namutla ang mukha ng itim na dragon at nagpadala siya ng pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Bawat umakyat, hinahagupit ko. Kung dalawa ang umakyat, dalawa ang hinahagupit ko. Mula simula hanggang dulo, hindi ako gumamit ni isang skill. Puro lakas lang ng katawan ang ginamit ko para durugin sila. Wala pang isang oras, puno na ng mga nakahandusay ang entablado. Lahat sila ay mga pinakamalakas na second tier, pinatulog lang ng hagupit ko. Ang tingin sa akin ng lahat ng halimaw ay biglang nagbago. Mula sa pagmamaliit, naging paghanga, at ngayon ay takot. Si White Moonlight naman, sa sobrang tuwa ay parang sumisigaw sa kanyang isipan. Diretsyong nahimatay ang maliit na Zoro na puro bituin ang nakikita. Sa wakas, hindi na napakali ang itim na dragon. Bigla siyang tumayo, ang 100 metrong katawan niya ay parang halijing bumubuhat sa langit. Walang pag-aatubili niyang pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na third tier na aura. Ang bigat ng kanyang kapangyarihan ay bumalat sa buong lugar. Lahat ng halimaw ay nanginginig na damapas sa lupa. Tinitigan niya ako ng mariin, puno ng pagnanasang pumatay ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumapang paakyat sa entablado. Natahimik ang lahat, walang nang ahas na magsalita. Walang kalaban-laban ng isang pinakamalakas na second tier sa isang pinakamalakas na third tier. Namutla ng husto si White Moonlight at akmang susugod. Pinigilan ko siya gamit ang isang tingin at saka ako tumingala. Sinalubong ko ang titig ng itim na dragon nang walang takot. Ngumisi siya ng malamig at pinakawalan ang kanyang Dragon Smite para supalan ako gamit ang kanyang lahi. Ang bigat ng kapangyarihan ay dumagan na parang isang bundok, at ang mga halimaw sa paligid ay direktang napadapa sa lupa. Kumulo ang dugong dragon sa aking katawan, at ang kaliskis na nagpoprotekta sa aking puso ay nagliwanag ng ginto. Pagkatapos ay tumingala ako at umungol na parang isang tunay na dragon. Bagamat bata pa, ito'y purong-puro, at may dalang kapangyarihan na mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Agad nitong winasak ang Dragon Smite ng itim na dragon, at siya pa ang sinupil nito. Biglang nagbago ang itsura ng itim na dragon, hindi niya mapigil ang manginig ang katawan, at ang mga mata niya ay puno ng matinding takot. Imposible, ito ay purong Dragon Smite. Paano ka nagkaroon niyan? Natahimik ang lahat, naramdaman ito ng bawat halimaw. Iyan ang pagkakaiba sa lahi, sa antas ng buhay. Tuwang-tuwa si Bai Yuguang, nanginginig ang buong katawan sa sobrang galit. Agad hinimatay ang munting Zoro, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Namutla ang itim na Jaw sa gulat at galit. Nakatitig siya sa akin ng masama, halos umaapaw ang pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata. Pero hindi niya makontrol ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Iyon ay dahil sa kapangyarihan ng lahi, hindi niya kayang labanan. Umungol siya, pilit na panyanatag ang kanyang katawan. Ibinuka ang kanyang malaking bibig at handa ng umatake. Inarko ko rin ang aking katawan, handang lumaban. Sobrang tensyonado ng paligid, anumang oras ay maaaring magsimula ang isang malaking labanan. Sa sandaling iyon, isang matandang boses ang narinig mula sa kalaliman. Tama na, hindi malakas ang boses, pero parang kulog itong sumabog sa kanilang isipan. Natigilan ang lahat ng mga halimaw. Nagbago ang ekspresyon ng itim na Jaw, nanigas ang kanyang katawan. Mula sa kalaliman ng Wanyao Ridge, isang dambuhalang anyo ang dahan-daang lumabas. Iyon ay isang Zuyan, maputi ang ulo at pula ang paa, isang daang-zang ang taas. Ang kanyang aura ay hindi masukat, nasa ika-4 na antas man lang o mas mataas pa. Lumakad ito ng paunti-unti, bawat hakbang ay parang tumatapak sa kanilang mga puso.
Yumuko ang lahat ng mga halimaw, hindi naglakas loob na tumingin ng direkta. Yumuko rin ang itim na Zhao, magalang ang boses. Narito na ang pinuno. Sinulyapan siya ng Zuyan, pagkatapos ay napunta ang tingin nito sa akin. Sa mga mata nitong bakas ang pinagdaanan, may kumislap na kakaibang tingin. Matagal akong tinitigan ng Zuyan nang hindi nagsasalita. Ang hangin sa paligid ay tila nagyelo. Pinigil ng lahat ng halimaw ang kanilang hininga, naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa wakas, mahina akong inanyayahan ako ng Zuyan na mag-usap kami sa pribado. Natigilan ng itim na Zhao, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Nagulat din ang mga halimaw sa paligid. Ang pinuno ay napakagalang sa isang maliit na ahas na nasa ikalawang antas lamang. Umango ako at sinundan ng Zuyan sa kalaliman. Mula sa likuran, naramdaman ko ang nag-aalalang tingin ni Bai Yuguang at ng munting Zoro. At ang mga mata ng itim na Zhao na halos mag-apoy na sa galit. Pumasok kami sa pinakaloob ng Wanyao Ridge at nakarating sa harap ng isang templong bato. Tumigil sa paglalakad ang Zuyan at lumingon sa akin. Puno ng paghanga at pagpuri ang mga mata nito. Pinuri niya ako sa pagkakaroon ng napakadalisay na lahi sa kabila ng aking kabataan, at ang aking mga tagumpay sa hinaharap ay walang hangganan. Huminto ito sandali, at binanggit na makitid ang isip ng itim na Zhao, at tiyak na patuloy itong gagawa ng gulo sa akin. Ngunit naniniwala ito sa aking potensyal. Pagkatapos magsalita, kumuha ito ng isang espiritu prutas na kulay pulang-pula. Puno ito ng mga mahiwagang marka at naglalabas ng masaganang espiritual na enerhiya. Iyon ay isang zubo, na kayang palakasin ang katawan at dalisayan ng lahi. Ibinigay niya ito sa akin bilang paumanhin. Tinanggap ko ang zubo at naramdaman ang napakalakas na enerhiya sa loob nito. Tuwang-tuwa ako at agad na nagpasalamat. Pagkatapos, sa isang iglap, naglaho ako. Bumalik ako sa paanan ng bundok. Agad akong pinalibutan ni Bai Yuguang at ng munting Zoro. Puno ng pag-aalala at pag-uusisa ang kanilang mga mata. Inilabas ko ang zubo para ipakita sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ng dalawang babae, nakilala nila itong isang maalamat na banal na bagay. Walang sabi-sabi, hinati ko sa dalawa ang zubo. At binigyan sila ng tigkalahati. Natigilan si Bai Yuguang, may dumaang komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Nagsimula na naman siyang mag-isip ng malalim, sinusubukang alamin ang aking intensyon. Ang munting Zoro naman ay hindi gaanong nag-isip. Damamba lang siya at niyakap ako, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Nagdilim ang mukha ni Bai Yuguang, hinayla niya palayo ang munting Zoro. At pumulupot sa aking leeg, ipinapahayag ang kanyang pag-aari. Hindi nagpatalo, nagtago ang munting Zoro sa likuran ko at sumisilip-silip. Nagsimulang magbangayan ang dalawang babae, habang nasa gitna nila ako. Sumasakit ang ulo ko sa kanila, pero lihim din akong natutuwa. Matapos kainin ng zubo, nagsimulang magbago ang aura sa loob ng dalawang babae. Matagumpay na narating ni Bai Yuguang ang tuktok ng ikalawang antas. Narating din ng munting Zoro ang tuktok ng unang antas, at lumakas siya ng husto. Idinilat nila ang kanilang mga mata, at mas naging komplikado ang tingin nila sa akin. Hindi na napigilan ng munting Zoro ang sarili at lumapit sa aking harapan. Namumula ang kanyang mga pisngi, puno ng kaseryosohan ang kanyang mga mata. Matapang siyang nagtapat, nais niyang ialay ang kanyang buhay at sundan ako habang buhay. Nang marinig ito, agad na nagalit si Bai Yuguang. Nanindig ang buong katawan niyang ahas, kumikinang sa panganib ang kanyang mga kaliskis. Agad niyang idineklara na ako ay pag-aari niya at hindi dapat pakialaman. Hindi na natakot ang munting Zoro, ipinagmalaki ang kanyang dibdib at nangatwiran. Palakas ng palakas ang away ng dalawang babae, na nakakuha ng atensyon ng mga halimaw sa paligid. Pakiramdam ko'y sisibog na ang ulo ko, pero sa loob-loob ko ay natutuwa ako. Ito ba ang tinatawag na bi? Bihira siyang kusang lumapit at pumulupot sa tabi ko. Ang buntot niya ay di sinasadyang dumampi sa akin, na para bang nanunubok. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa unang pagkakataon, nakita ang kabas sa kanyang mga mata ng ahas. Wala nang nikititing na bakas ng pagiging marangal at mailap ng Imperatrice ng lahi ng dragon. Habang pinagmamasdan ko siyang bihirang magpakita ng kilos na parang dalaga, masigasig akong tumugon sa pamamagitan ng pagwagayway ng aking buntot. Natigilan siya, at biglang namula at uminit ang kanyang mga kaliskis. Hinampres niya ako ng malakas gamit ang kanyang buntot para ipahayag ang pagkainis. Ngunit matapat namang lalo pang lumapit ang kanyang katawan. Sa ilalim ng buwan, ang mga anino ng dalawang ahas ay unti-unting nagkapulupot.
Sa di kalayuan, nagtatago ang munting Zoro sa likod ng puno at pinapanood ang eksena. Napapadyak siya sa inis, lihim na nanunumpang aagawin niya pabalik ang kanyang tagapagligtas balang araw. Matagumpay na natapos ang pagdiriwang sa Wanyao Ridge. Oras na para namnamin ko ang magiliw na sandaling ito.